KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1071 hanggang 1080. Ika-108 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1071. Itapon si Huang Xiaolong. Dahan-dahang pinupunasan ng pawis sa noo ni Huang Xiaolong, ang makapal na dibdib ni Yao Qi ay hindi maiwasang gumalaw kasunod ng kanyang mga galaw, na naging dahilan upang sumayaw ang kanyang balat na puti ng nyebe sa harap ng kanyang mga mata. Nakalipas na ilang daang taon mula nang magkahiwalay sila, tila lumaki ang kanyang dibdib. Bagamat natatakpan ng mga patong ng damit, medyo masasabi ni Huang Xiaolong ang pagkakaiba. Habang patuloy na pinupunasan ni Yao Qi ang pawis mula sa noo ni Huang Xiaolong, bigla niyang naramdaman ang kakaiba nito. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita si Huang Xiaolong na nakatitig sa kanyang cleavage, pagkatapos ay nahihiyang tumingin sa kanya. Anong tinitingnan mo? Umubo si Huang Xiaolong upang itago ang kanyang konsensya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit, iniisip na ang araw ay tila bilog ngayon. Nang mapanood ang awkward na reaksyon ni Huang Xiaolong, biglang tumawa si Yao Qi, na naging sanhi ng pag-indayog ng kanyang katawan sa magkatabi, namumulaklak na parang inosente na nagdagdag ng isa pang patong ng kagandahan sa kanyang mature na kagandahan. Siya ay dalisay, ngunit kaakit-akit at marangal sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaolong ay isang lalaking mainitin ang dugo, hindi banggitin ang katotohanan na ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mga nakaraang araw ay hindi malinaw na matalik. Sa makatuwid, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nag-react. Si Huang Xiaolong ay tulala na tumingin sa katawan ni Yao Qi na nanginginig sa kakatawa. Maya-maya, hamupa ang kanyang pagtawa, ngunit nang makita niya ang nakakalokong ekspresyon ni Huang Xiaolong, muli siyang tumawa. Biglang itinaas ni Yao Qi ang kanyang baba, idiniin ang kanyang mga labi sa labi ni Huang Xiaolong. Ang halik ay umalingaw-ngaw na parang pumalakpak ng dumadagindong na kulog sa utak ni Huang Xiaolong. Inalis ni Yao Qi ang kanyang mga labi sa wala pang isang segundo, na humiwalay kay Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumakbo na namumula. Nakaugat sa lugar, si Huang Xiaolong ay tulala pa rin habang pinagmamasdan ang kanyang tumatakas na figure. Sa paghawak sa lugar na dumampi ang mga labi ni Yao Qi, isang mahinang bango at init ang nananatili pa rin. Bagamat sa kalahating buwang ito ay lumalim ng husto ang kanilang relasyon, mayroon pa ring linyang sinasadya nilang dalawa. Kaya naman, ngayon talaga ang unang pagkakataon na hinalikan siya ni Yao Qi. Sa pag-iisip nito, si Huang Xiaolong ay tumawa ng nakakaloko, nakaramdam ng tamis sa kanyang puso. Mukhang natalo ako. Pulong ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili, mabagal lang mag-react ngayon, tanga talaga ah. Bukas, dapat ba akong magkusa? Dapat marunong gumanti. Lumipas ng maayos ang gabi. Kinaumagahan, nang dumating si Huang Xiaolong sa pangunahing bulwagan, naroon si Yao Qi, umiinom ng tsaa. Nang makita siya, bahagyang namumula ang kanyang pisngi nang maalala niya ang kanyang sariling mga aksyon kahapon. Kinawian ni Huang Xiaolong ang kasambahay na nasa gilid habang papalapit kay Yao Qi, umupo sa tabi nito, natural na kumilos. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod. Iyon. Sabay na nagsalita sina Huang Xiaolong at Yao Qi, sa parehong salita. Nagtataka, nagsalubong ang kanilang mga tingin ng tumangala sila, pagkatapos. Ako, muli, sabay na nagsalita, nagsimula sa parehong salita. Kalokohan at awkward ang pakiramdam nilang dalawa. Ikaw muna. Iniwasan ni Yao Qi ang direktang tingin ni Huang Xiaolong na parabang nahihiya siya. Huminto sandali si Huang Xiaolong, kahapon medyo mabagal ang reaksyon ko. Ngayon, iyon, maaari ba tayong? Palihim niyang sinulyapan si Yao Qi, tinitingnan ang reaksyon nito. Naunawaan na ni Yao Qi ang gustong sabihin ni Huang Xiaolong, at bago niya natapos ang kanyang pangungusap, lalong lumalim ang pamumula nito. Magsasalita pa lang sana siya nang ang mga labi ni Huang Xiaolong ay nakalapat na sa kanya, humaharang sa mga salitang lalabas na. Nanlaki ang mga mata ni Yao Qi at nanginginig ang kanyang katawan habang ang panginginig ay dumaloy sa kanyang likod.
Nakita pa ni Huang Xiaolong ang pagkislap ng kanyang mga pilikmata. Ngunit hindi nagtagal ay napapikit siya habang bumibilis ang kanyang paghinga. Nang mapansin ito, ibinuka ng dila ni Huang Xiaolong ang kanyang mga labi at sinimulang dambungin ang matamis na tukso sa loob. Unti-unti, tumugon si Yao Qi sa kanyang mga pagsulong. Ito ay medyo malamaya noong una, ngunit hindi nagtagal ay natuto siya. Sa mismong oras na ito, tumunog ang mga yabag mula sa pasukan, na nagpagising kay Yao Qi bago siya mabilis na humiwalay kay Huang Xiaolong. Umupo ng maayos si Huang Xiaolong sa kanyang upuan, may bakas ng pagpatay na hangarin sa kanyang mukha na nakatingin kay Elder Lin Hang na naglalakad papunta sa pangunahing bulwagan. Naramdaman ni Lin Hang ang isang nakamamatay na aura na bumalot sa kanya sa isang segundo, na tinatakot ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Nakayuko ang kanyang mga tuhod, bumagsak sa sahig, hindi nangangahas gumawa ng ingay. Magsalita ka, ano ito? Masungit na tanong ni Huang Xiaolong. Young Lord, Patriarch he is here? Sabi niya nakakita siya ng isa pang halamang gamot. Tagot ni Lin Hang na may pilit ng ngiti. Hinimok ni Huang Xiaolong, sabihin sa kanya na pumasok. Magalang na sumunod si Lin Hang at umatras. Sa pagtingin sa galit na mukha ni Huang Xiaolong, isang mahinang hajejek ang lumabas sa mga labi ni Yao Qi. Kasunod nito, parang nagdesisyon siya, inilapit niya ang kanyang mga labi sa mga tainga ni Huang Xiaolong, mahinang bamulong, maghintay hanggang sa makolekta mo ang lahat ng mga halamang gamot, pagkatapos ay magagawa mo ang gusto mo. Kahit na ang kanyang mga salita ay huminto sa pagitan, ang ilang mga salita ay halos hindi marinig, si Huang Xiaolong ay nakagawa ng isang kumpletong pangungusap, kaya siya ay lumingon sa kanya ng nanlaki ang mga mata. Namula si Yao Qi, nababalot ng malabong emosyon ang kanyang tingin. Sa pag-aakalang alam ng Diyos kung gaano siya katagal upang makolekta ang lahat ng kinakailangang mga halamang gamot, nabawasan ang kaligayahan ni Huang Xiaolong. Xiaolong, ako. Pinagmamasdan ng mukha ni Huang Xiaolong, kinagat niya ang kanyang labi, nag-aalangan. Huwag mag-alala, tiyak na kukunin ko ang lahat ng mga halamang gamot at matagumpay na pinuhin ang reverse incarnation pill. Sabi ni Huang Xiaolong na may determinasyon. Naantig sa kanyang mga salita, inabot ni Yao Qi ang kamay ni Huang Xiaolong. Magkadikit ng mahigpit ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, mabibilang ba ang iyong mga salita pagkatapos na alisin ang Devil Heart Blood Curse? Si Huang Xiaolong ay sumili ng isang masamang ngiti. Gusto ni Yao Qi na takasan ang panunokso ng labis. Sa oras na ito, ang He Family Patriarch na si He Hanyo ay pumasok sa bulwagan, bitbit ang isang jade box na naglalaman ng isa sa mga sangkap ng tableta. Si Huang Xiaolong ay nanatili pa ng 6 na araw sa Lin Family Fort bago bumalik sa Barbarian God Sect. Ang mga patriarch ng 4 na pamilya ay isang maliit na puwersa lamang sa Green Cloud Island, limitado ang kanilang impluensya, malamang na matutuyo ang dagat bago nila makuha ang lahat ng kinakailangang sangkap. Kaya, sa pagbabalik sa Barbarian God Sect sa pagkakataong ito, binalak ni Huang Xiaolong na humingi ng tulong sa Sect Chief at sa Upper Echelon. Sa puwersa ng sekta, ito ay magiging mas maginhawa kaysa sa umasa sa 4 na pamilya. Iniwan ni Huang Xiaolong ang Green Eyes Hail Devil Bing Xingting kasama si Yao Qi. Kasama niya ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Yao Qi. Kapansin-pansin, bago umalis, nagkaroon ng digmaan ng mga dila ang dalawa sa loob ng 1 buong minuto. Habang pabalik siya sa Barbarian God Sect, sa loob ng main hall ng sect ay nakaupo si Ancestor Luzuo, Sect Chief Guling, at ang grupo ng mga Grand Elder at Elder. Kung ang 3 Grand Elder, Gao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay pinatay ni Huang Xiaolong o hindi, malalaman natin kapag sinaksak natin ang kanyang kaluluwa sa pagbabalik. Malamig na sabi ni Chen Hao. Ngayon, out of nowhere, sumabog ang isang chismis na nagsasabing sina Gao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay pinatay ni Huang Xiaolong. Nang lumabas ang chismis, ang buong Barbarian God Sect ay nagkagulo, kaya naman nagsama-sama sina Luzuo, Guling, at lahat ng kasalukuyang Grand Elder at Elder para pag-usapan ang bagay na ito. Na-verify ko na ang bagay na ito, at sa araw ng pagkamatay ng 3 Grand Elder, si Huang Xiaolong ay nasa Caubao City nga.
Sinuportahan ni Grand Elder Anzai-shan. Bagaman si Huang Xiaolong ay isang natatanging disipulo, ang pagpatay sa tatlong Grand Elder ay nagpapatunay sa kanyang kawalan ng batas, isang krimen na karapat-dapat sa 10,000 kamatayan. Ang ganitong uri ng disipulo, ang ating barbarian god sect ay talagang hindi papayag. Nakikiusap kami sa ancestor at sect chief na harapin si Huang Xiaolong ayon sa mga batas ng sekta. Tigaw ni Grand Elder Kyubiho. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1072. Isla ng Dralien. Sumenya si Luzuo gamit ang kanyang kamay, sinenyasan ang lahat na huminahon, ang kanyang tono ay kalmado, base lamang sa katotohanan na si Huang Xiaolong ay nasa Caobao City noong araw ng pagkamatay ni Gao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei, lahat kayo ay dead certain na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya. Ito ba ang tinatawag mong ebidensya? Ang mga karagdagang salita ni na Anzai-shan at Kyubiho ay natigil sa kanilang lalamunan. Pinabulaanan ni Chen Hao, ang hitsura ni Huang Xiaolong sa Caobao City ay masyadong nagkataon. Kamundong ito, ang mga hindi sinasadyang kaganapan ay napakarami upang mabilang. Tumingin si Luo Zuo sa direksyon ni Chen Hao, nagpatuloy, ang balita tungkol kay Kao na ang ating tatlong Grand Elder ay pinatay ni Huang Xiaolong ay inilabas ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect, ang kanilang motibo ay napakalinaw na hindi ko kailangan. Upang ipaliwanag. Alam nyo na sa sarili nyo. Malalim na sumimangot si Chen Hao. Ang matandang ito na si Lu Zuo ay malinaw na nasa panig ni Huang Xiaolong. Biglang nagsalita si Lu Zuo, Chen Hao, alam kong may sama ng loob sa pagitan mo at ni Huang Xiaolong, gayon paman, kung walang matibay na ebidensya, huwag kang magtakda ng krimen. Pangit ang itsura ni Chen Hao pagkatapos punahin. Bagamat hindi ito tuwirang ipinahayag ni Lu Zuo, ang pinagbabatayan ng kanyang mga salita ay halata sa lahat ng nakarinig nito. Si Chen Hao ay naghihiganti ng pribadong sama ng loob gamit ang mga pampublikong bagay. Dahil pinaalalahanan ito, ang iba pang naroroon ay nagpahayag ng iba't ibang mga ekspresyon. Ninuno, bagamat wala tayong konkretong ebidensya, hindi pa rin maiiwasan ni Huang Xiaolong ang pagdududa. Piit ni Chen Hao, ayaw hayaang mamatay ang usapin ng walang laban. Hindi napigilan ni Lu Zuo na tumango, dahil ganito ito, tatanungin natin siya kapag bumalik siya. Malapit nang magmura si Chen Hao nang marinig ang mga salitang iyon. Magtanong. Walang utak ba si Huang Xiaolong na umamin sa isang bagay na ganoon? Ano ang pagkakaiba ng pagtatanong at hindi pagtatanong? Ang mga salita ng matandang ito ay walang iba kundi mga umutot sa hangin. Ancestor, iminumungkahi ko na suriin natin ang kanyang kaluluwa. Kinagat ni Chen Hao ang kanyang mga ngipin, pinipigilan ang nagngangalit na galit sa kanyang puso, iginiit, ganyan lang natin malalaman kung ang pagkamatay ng tatlong Grand Elder ay may kaugnayan sa kanya o hindi. Ang ekspresyon ni Lu Zuo ay lumubog sa sama ng loob na pinagsabihan na saksakin ang kanyang kaluluwa. Chen Hao, alam mo na ang kaunting kapabayaan sa panahon ng paglilinis ng kaluluwa ay magdudulot ng mga pinsala sa kaluluwa ng isang tao, maging isang tanga. Kung si Huang Xiaolong ay walang kaugnayan sa pangyayaring ito, kaya ba ng isang punong disipulong tulad mo ang responsibilidad? Magagawa ba ng isang punong alagad na tulad mo ang responsibilidad? Umalangaw-ngaw ang boses ni Lu Zuo sa main hall. Ang bawat tao ay may iba't ibang ekspresyon, ang mga Grand Elder na palaging nakakaabala kay Chen Hao tulad ni Grand Elder Sun Jian at ilang iba pa ay natutuwa sa loob. Lumala ang ekspresyon ni Chen Hao. Mula nang pumasok siya sa Barbarian God Sect, siya ay pinarangalan bilang pinakadakilang henyo ng sekta sa nakalipas na 2,000 taon. Noong nakaraan, parehong pinahahalagahan siya ni Lu Zuo at Guling. Hindi pagmamalabos na sabihin na maaari niyang tawagin ang hangin at ulan gamit ang isang alon ng kanyang kamay, ngunit ngayon, para kay Huang Xiaolong, talagang pinagsabihan siya ni Lu Zuo sa harap ng itaas na echelon ng sekta. Para sa isang Huang Xiaolong lamang. Lamhingalinga si Lu Zuo sa lahat ng tao sa bulwagan, ang kanyang tono ay tame time, magiging tapat ako sa inyong lahat.
Pagkatapos bumalik mula sa magkasanib na pagsasanay ng tatlong sekta, muling sinuri ko ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong na, sa totoo lang, isang pinakamataas na grade king rank Blue Shadow Godhead. Blue Shadow Godhead, nireranggo ng 1,000 at siyam. Nang inig ang katawan ni Chen Hao, ang kanyang mukha ay mukhang mas masama kaysa dati. Kahit na mas marami o hindi gaanong nahulaan niya na ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong ay dapat na mas mataas sa mababang antas ng ranggo ng hari, ngayong nakatanggap siya ng kumpirmasyon mula sa bibig ng ninuno, ito ay isang malaking dagok sa kanya. Gayun din, si Huang Xiaolong ay may true divine dragon physique na maaaring mag-evolve at magbago. Dagdag ni Lu Zuo. Isa pang alon ng hingal ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Sa puntong ito, si Chen Hao ay kasing putla ng isang multo. Inulit ni Lu Zuo, kaya kung gusto ninyong parusahan si Huang Xiaolong, kailangan ninyong magdala sa akin ng konkretong ebidensya. Noong nakaraan, binalak ni Lu Zuo na itago ang pagka-Diyos ni Huang Xiaolong at ang kakaibang pangangatawan, ngunit ngayon, parang ang pag-anunsyo nito ay hindi isang masamang ideya. Kahit papaano, mauunawaan ng mga Grand Elder na ito ang dahilan kung bakit siya mas nakahilig kay Huang Xiaolong. Dahil ang kanyang talento at potensyal ay inilatag, walang dahilan para sa mga Grand Elder na ito na tumutol sa pagtatangi ni Lu Zuo. Hindi pa banggitin ang katotohanan na matagal nang gustong alisin ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect si Huang Xiaolong, kaya hindi mahalaga ang pag-anunsyo ng kanyang talento. Higit pa rito, maaari pa itong makaramdam ng pangamba sa Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect. Kung ang dalawang sekta na iyon ay naninindigan pa rin na patayin siya matapos malaman na siya ay may pinakamataas na gradong king rank na Diyos, kung gayon ay hindi dapat sisihin ang Barbarian God Sect sa pagtahak sa walang awa na landas. Sige, pumayag na. Guling, kontaken si Huang Xiaolong, pabalaykan siya sa sekta. Pagkatapos ay lumingon si Lu Zuo at inutusan si Guling. Tumango si Guling, kinikilala ang utos ni Lu Zuo. Makalipas ang isang buwan, dumating si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect. Gaya ng sinabi ni Lu Zuo, maliban kung may konkretong ebidensya na pinatay ni Huang Xiaolong ang tatlong Grand Elder, hindi siya mapaparusahan. Sa kabilang banda, tinipon pa rin ni Lu Zuo ang upper echelon para sa isang bukas na pagtatanong sa pagbabalik ni Huang Xiaolong. Si Chen Hao ay napapanganga lamang sa galit sa halos lahat ng oras. Hindi nagtagal, kumalat sa buong Barbarian God Sect ang balita tungkol sa pinakamataas na Grade King ni Huang Xiaolong na Blue Shadow Godhead at True Divine Dragon Physique. Ang mga disipulo na nag-akala na si Huang Xiaolong ay sobrang mayabang sa pagnanais na hamanin si Chen Hao, lahat ay nagbago ng kanilang paninindigan. Ilang Grand Elders na nakasuporta kay Chen Hao sa lahat ng ito ay lumalayo sa kanya. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, ang ilang mga disipulo ng Sky Dragon League ay umalis sa liga ng 2 o 3. Ang lahat ng ito ay nagpasigla sa pagkamuhi ni Chen Hao para kay Huang Xiaolong na umabot ng malalim sa mga buto. Sa loob ng Celestial Immortal Manor ng lungsod ng Barbarian God. Sa ngayon, may malaking jade box na inilagay sa harap ni Huang Xiaolong, sa loob nito ay may 100 uri ng mga halamang gamot na kailangan para sa pagpino ng Reverse Incarnation Pill. Ang jade box na ito ay ipinadala ni Guling. Wala pa akong 562 uri ng halamang gamot. Pulong ni Huang Xiaolong sa sarili. Humingi na siya ng tulong kay Guling para hanapin ang natitirang 562 uri ng mga halamang panggamot pati na rin ang 5 mahahalagang halaman ng kaguluhan. Ngayon, maaari na lamang siyang maghintay ng balita mula sa panig ni Guling. Xiaolong, ang mabahong punk na iyon na si Chen Hao ay magiging salot lamang kapag pinabayaan mong buhay, kailan mo ba siya balak harapin minsan at magpakailanman? Sa gilid, ang maliit na baka ay nagtanong, humihikab sa kawalan ng interes. Mas mabuting maghintay ako hanggang sa kompetisyon ng punong disipulo. Sumagot si Huang Xiaolong pagkatapos pag-isipan ang tanong. Bagamat mayroon siyang 2 Green Eyes Hail Devil Puppet, kaya ang pagpatay kay Chen Hao ay hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap, mas pinili pa rin ni Huang Xiaolong na gawin ito ng mag-isa sa harap ng lahat ng mga disipulo ng Barbarian God Sect, na personal na pinatay si Chen Hao. Sa totoo lang, hindi nabanta sa kanya si Chen Hao.
At muli, kung maninindigan siyang magpatuloy sa landas na ito ng pagkawasak, hindi tatutol si Huang Xiaolong na wakasan ang buhay ni Chen Hao ng mas maaga. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect, naglilinang habang naghihintay ng balita mula kay Guling na may kaugnayan sa mga halamang gamot. Lumipas ang isang taon. Sa taong ito, hindi lamang napino ni Huang Xiaolong ang lahat ng apat na pinakamataas na ranggo sa baitang dalawang espiritual na ugat, nipino rin niya ang bawat huling 40 milyong taong gulang na damong matatagpuan sa loob ng Imperial Green Jade Spatial Ring na umabot sa peak late Fourth Order Heavenly God Realm. Kalahating hakbang na lang at makaka-advance na siya sa Fifth Order Heavenly God Realm. Ang magandang balita ay, sa loob ng isang taon na ito, nakolekta ni Huang Xiaolong ang isa pang 200 plus herbs sa tulong ni Guling. Higit pa rito, nakakita si Guling ng clue tungkol sa kinaroroonan ng 9-petal spiritual lightning lotus. Dralian Island. Nagningning ang mga mata ni Huang Xiaolong. Ayon sa impormasyon ni Guling, na ang 9-petal spiritual lightning lotus ay nasa kamay ng isang kilalang sekta ng isla. Ang Dralian Island ay katulad ng Green Cloud Island, bilang isa sa maraming mga isla sa Endless Sea, gayunpaman, ang mga puwersa doon ay mas malakas kaysa sa mga nasa Green Cloud Island. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1073. Southwise City. Dahil alam niyang mayroong 9-petal spiritual lightning lotus sa isang isla na malapit sa Green Cloud Island, kailangang maglakbay si Huang Xiaolong sa Dralian Island na ito kahit na ano. Kinaumagahan, umalis si Huang Xiaolong sa Celestial Immortal Manor kasama ang maliit na baka, sumakay sa lumilipad na barko ng Barbarian God City, paalis patungong Dralian Island. Gayunpaman, ang daanan ng lumilipad na barko ay natapos sa pinakatimog na punto ng Green Cloud Island, sa isang lungsod na tinatawag na Southwise City. Mula roon, ang mga pasaherong patungo sa Dralian Island ay maaaring sasakay ng isa pang lumilipad na barko o pipiliin ang mas mabagal na rutang barko sa dagat. Bagamat mabilis ang paglalakbay ng lumilipad na barko, aabutin pa rin ng higit sa isang buwan bago makarating sa destinasyon nito. Tulad nito, isang tao at isang baka sa wakas ay nakarating sa pinakatimog na lungsod ng Green Cloud Island, ang Southwise City. Dahil sa lokasyon ng lungsod na nasa tabi ng Endless Sea, isa itong mahalagang tawiran patungo sa Dralian Island, Perennial Temple Island, at ilang iba pang kalapit na isla na nag-aambag sa kaunlaran ng lungsod na naging isa sa pinakamalaking lungsod sa Green Cloud Island. Sa Southwise City na ito, maliban sa Barbarian God Sect ng Green Cloud Island, Great Whale Sect, Elephant Genesis Sect, at mga sangay ng ilang kilalang pamilya, mayroon ding mga sangay ng sekta mula sa Dralian Island, Perennial Temple Island, at iba pa. Sa kabila ng pag-alam na ang Southwise City ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Green Cloud Island, hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na mamangha habang nakatayo siya sa isa sa mga pangunahing kalye, tinitingnan ng lungsod na itinayo sa pagitan ng dalawang bundok. Ang mga pader ng lungsod ay lumalawak na parang bahagi ng dalawang bundok na umaabot sa isang kahangahangang taas na 1,000 zang. Ang ilang daang zang malawak na Grand City Gate ay nakatayo sa gitna na nagdudugtong sa mga dulo ng magkabilang pader. Sa itaas ng mga pintuan ng lungsod ay may nakasulat na sinaunang banal na porma sayon. Habang bumababa si Huang Xiaolong sa lumilipad na barko pagkatapos itong dumaong sa terminal ng barko, may ilang iba pang lumilipad na barko na nagmumula sa iba't ibang direksyon na dumaong sa maayos na paraan. Maliban sa mga karaniwang lumilipad na barko, mayroon ding ilang malalaking magagarang karwahe sa paligid. Sila ay hinayla ng mga Divine Beast na may maliit na piraso ng sinaunang Divine Beast Bloodline, at higit pa doon, ang mga katawan ng mga karwahe na ito ay may nakasulat na malakas na wind element ng mga Divine Formation, kaya ang kanilang bilis ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa lumilipad na mga barko. Gayunpaman, ang malalaking karwahe na ito ay karamihan ay pagmamayari ng malalaking kumpanya ng pangangalakal ng mga isla. Ang halaga ng pagtatayo ng isa ay madaling lumampas sa 1 bilyong shenbi. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Paglukso sa likod ng maliit na baka, ang dalawa ay tumungo sa pintuan ng lungsod.
Pakiramdam niya ay napakalapit na ng kanyang tagumpay sa Fifth Order Heavenly God Realm, malamang sa mga susunod na araw, sa makatuwid, nagpasya siyang manatili ng ilang araw sa South Y City. Pupunta siya sa Dralian Island pagkatapos masira iyon. Nagbayad si Huang Xiaolong ng 10,000 shenbi at pumasok sa lungsod. Bilang isang mahalagang daungan, mayroong iba't ibang uri ng mga magsasaka na dumarating at dumadaan sa South Y City, na may kasing daming uri ng beast mount, na naging dahilan upang ang maliit na baka ay mas hindi mahalata kaysa karaniwan. Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang mga magsasaka na may iba't ibang estilo ng kasuotan na nakasakay sa maraming iba't ibang uri ng hayop na bundok na dumadaan sa kanya, naramdaman niya ang kalawakan ng Divine World sa unang pagkakataon. Ang Green Cloud Island ay isa lamang sa maraming maliliit na isla sa Vientiane World, at ang isang coastal city sa Green Cloud Island ay naging ganito kay Oman, hindi niya maisip ang mga eksenang makikita niya sa Fortune Mainland. Bilang isa sa mga pinakakilalang sekta ng Green Cloud Island, natural na hindi mahina ang Barbarian God Sect branch ng isang mahalagang lungsod tulad ng South Y City, na nangangasiwa sa ilang daang restaurant, mga tindahan ng pagmamik ng armas, at mga tindahan ng gamot. Sa katayuan ni Huang Xiaolong sa sekta, natural na mag-aayos ang Elder Overseer ng Superior Courtyard para sa kanya. Ang sangay ng Barbarian God Sect ng South Y City ay madaling mahanap, na matatagpuan mismo sa gitna ng lungsod. Makalipas ang halos 2 oras, dumating si Huang Xiaolong sa pintuan ng sangay. Ang young master na ito, maaari ko bang tanungin kung ano ang layunin mo sa pagpunta sa aming Barbarian God Sect South Y City branch? Lumapit ang isang Barbarian God Sect na disipulo nang makita niyang pumasok si Huang Xiaolong. Dahil hindi suot ni Huang Xiaolong ang kanyang core disciple robe, kasama ang katotohanan na ang mga disipulo ng South Y City branch ay bihirang bumalik sa sekta, hindi siya nakilala ng disipulong ito. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang tanong ng disipulo, kinuha ang kanyang sect identity token at ibinigay ito sa disipulo. Kinuha ng alagad ang token sa kanyang kamay, at nang makita niya ang mga pattern na nakasulat dito, ang kanyang saloobin ay naging magalang sa isang iglap. Ibinalik niya ang token kay Huang Xiaolong gamit ang dalawang kamay na nagsasabing, "Itong senior brother, mangyaring maghintay dito sandali habang tatawagan ko ang supervisor na si Yang Qingshan." Tumango si Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang disipulo habang inaakay ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng brocade na damit na may mahinang peklat ng espada sa kanyang noo. Ang mga regular na panloob na disipulo ay kung minsan ay ipapadala sa ilang sangay bilang lower o intermediate supervisor, samantalang ang mga pangunahing disipulo ay kinuha ang responsibilidad ng isang high supervisor sa mga sangay ng sekta. Ang mga panloob na disipulong ito at pangunahing mga disipulo ay namamahala sa mga ari-arian ng sekta, at mula sa kanilang pagganap, sila ay gagantimpalaan ng alinman sa 10 o ilang daang mga merito na puntos. Ang mga puntong ito ay magpapahintulot sa kanila na makipagpalitan ng iba't ibang banal na mga pellets, sandata, at sandata sa sekta. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nagngangalang Yang Qingshan ay isang late Third Order Heavenly God Realm, na nangangahulugan na siya ay isang intermediate supervisor. Nang lumabas si Yang Qingshan sa bulwagan at nakita ang mukha ni Huang Xiaolong, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pananabik, malinaw na nakilala siya. Pinati ni Yang Qingshan si senior brother Huang. Nagmamadaling sumulong si Yang Qingshan, magalang na sumaludo kay Huang Xiaolong. Habang pinapanood ang magalang na ugali ni Yang Qingshan kay Huang Xiaolong, naalarma ang outer sect disciple na unang nakakita sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Yang Qingshan ay isang senior, isang Barbarian God Sect Punishment Hall Elder. Noong nakaraan, nakita niya itong si Yang Qingshan na tinanggap ang maraming pangunahing disipulo, at kahit na tinukoy niya sila bilang senior brothers o senior sisters, ang kanyang kilos ay hindi ganoon kagalang. Tumango si Huang Xiaolong sa kasinabi, "Dumadaan ako sa South Y City na ito at mananatili dito ng ilang araw, ayusin ang tirahan para sa akin." Mapakumbabang sumunod si Yang Qingshan, pagkatapos ay personal na pinamunuan si Huang Xiaolong sa isa sa pinakamalapit na tirahan malapit sa sangay ng sekta.
Ang mga tirahan na ito ay nakalaan para sa mga elder at grand elder, kaya ang karaniwang pangunahing mga disipulo ay hindi makakakuha ng ganitong antas ng superior na pagtrato. Gayunpaman, matagal nang inihayag ni Lu Zuo na bagaman si Huang Xiaolong ay isang pangunahing disipulo, siya ay nagtataglay ng autoridad at pagtrato ng isang grand elder. Kahit na ang tirahan ay hindi maikukumpara sa kanyang celestial immortal manor, mayroong isang simpleng kagandahan sa mga dekorasyon sa loob, si Huang Xiaolong ay lubos na nasisiyahan. Hindi nagtagal nang maabisuhan ang pagdating ni Huang Xiaolong sa Southwest City, ang elder na namamahala sa sangay ng sekta na ito, si Go Zuan, ay bumisita sa kanya. Si Go Zuan, isang elder, ay magalang sa harap ng isang pangunahing disipulo tulad ni Huang Xiaolong sa halip. Pagkaalis niya, muling isinaaktibo ni Huang Xiaolong ang mga mahigpit na pormasayon ng tirahan at pumasok sa pag-iisa upang makapasok sa Fifth Order Heavenly God Realm. Habang siya ay pumasok sa pag-iisa, ang taong namamahala sa Elephant Genesis Sect Branch, si Li Qingyang, ay nakatanggap ng ulat ng hitsura ni Huang Xiaolong sa Southwest City. Umupo ng ilang upuan na mas mababa sa pangunahing upuan ni Li Qingyang ay ang disipulong nanalo sa pangalawang pwesto sa pinagsamang pagsasanay ng tatlong sekta, si Zhao Huya. Buong pagmamalaki na nakasuot ng kanyang Elephant Genesis Sect Core Disciple Robe, si Zhao Huya ay kamakailan lamang na pumasok sa Fourth Order Heavenly God Realm at na-promote bilang isang Core Disciple. Senior Brother, dahil ang Huang Xiaolong na ito ay nasa Southwest City, hindi namin siya papayagang umalis. Tinabi ni Zhao Huya sa isang solemna na boses. Napakunot ang mga kilay ni Li Qingyang at naging mahinang nakasimangot, may pinakamataas na master ng Heavenly God Realm sa huling bahagi ng ikasampung order na nagpoprotekta sa kanya, mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagpatay sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa ring balita mula kay Grand Elder Zhao Chenyuan, bukod pa rito, si Huang Xiaolong ay parang kidlat ng kidlat ngayon, na nangahas pang hawakan siya. Tumawa si Zhao Huya, sa katunayan, wala tayong kailangang gawin para patayin si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1074. Tekta ng Berserk Lion. Ang ekspresyon ni Li Qingyang ay nagpakita ng pagdududa sa kanyang puso, ibig mong sabihin. Napangiti si Zhao Huya, nakatanggap lang ako ng balita na dumating din si Wei Chao sa Southwest City 2 araw na ang nakakaraan. Lumiwanag ang mga mata ni Li Qingyang, ang tinutukoy ni Junior Brother ay ang isa sa tatlong espada ng Berserk Lion Sect, si Wei Chao. Ang Dralian Island ay may dalawang nangungunang kilalang puwersa, ang isa sa kanila ay ang Golden Dragon Gate habang ang isa ay walang iba kundi ang Berserk Lion Sect. Kinokontrol ng dalawang kilalang sekta na ito ang halos 70% ng mga puwersa ng Dralian Island. Kung ikukumpara batay sa kanilang lakas, ang Berserk Lion Sect ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Elephant Genesis Sect at Barbarian God Sect. At sa mga nakababatang henerasyon ng Berserk Lion Sect, mayroong tatlong sikat na henyong disipulo, na kilala bilang The Three Swords. Ang Wei Chao na ito na binanggit ni Zhao Huya ay tiyak na isa sa The Three Swords, at pati na rin ang personal na disipulo ng Berserk Lion Sect Chief. Nagpatuloy si Zhao Huya habang lumalawak ang ngiti sa kanyang mukha, siya iyon, isa sa tatlong espada ng Berserk Lion Sect, Wei Chao. Naintindihan ni Huang Xiaolong ang lahat ng heritage tablet sa Primordial Celestial Shrine, kaya malamang na nakakuha siya ng ilang uri ng Chaos Herb. Kailangan lang nating maglabas ng balita na may Chaos Herb siya at... Hehe. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Li Qingyang, si Junior Brother pa rin ang mas masipag. Si Wei Chao ay isang mayabang at walang ingat na tao. Kailangan nating tapakan ang mga kabibi sa paligid ng Huang Xiaolong, ngunit hindi kailangan ni Wei Chao. Sa kanyang pagkakakilanlan at personalidad, hindi niya kailangang ilagay sa kanyang mga mata ang Barbarian God Sect. Si Wei Chao ay nasa Berserk Lion Sect branch sa ngayon, dapat ba natin siyang bisitahin ngayon? Napangiti si Zhao Huya, at sabihin sa kanya ang magandang balita. Nakisabay si Li Qingyang sa pagtawa, itong uri ng magandang balita, syempre kailangan nating sabihin sa kanya sa lalong madaling panahon, tiyak na gagawin ni Wei Chao. Salamat sa amin.
Nang walang karagdagang pagkaantala, nag-walkout silang dalawa patungo sa Berserk Lion Sect Branch. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Berserk Lion Sect Branch ay nakaupo ang isang kapansin-pansing binata na may malademonyong alindog at matingkad na mga mata na nagsasabi ng kanyang mapagmataas na kumpiyansa. Ang binatang ito ay isa sa tatlong espada ng Berserk Lion Sect, si Wei Chao. Nakaupo si Wei Chao sa pangunahing bulwagan nang pumasok ang isang subordinate na nagulat sa kanya na si Li Qingyang ng Elephant Genesis Sect ay dumating upang bumisita. Si Wei Chao ay nag-aalinlangan dahil si Li Qingyang ay hindi isang taong karaniwan niyang nakakasama. Papasukin mo sila. Si Wei Chao ay same time na nagutos na binibigyang diin ang hayaan at hindi mag-imbita. Maraming mga magsasaka sa nakapalibot na mga isla, ngunit walang gaanong mga tao na kwalipikadong maimbitahan niya. Oo, Senior Brother Wei Chao. Sumunod ang subordinate na iyon, bumalik pagkaraan ng ilang sandali habang inaakay sina Li Qingyang at Zhao Huya sa bulwagan. Palihim na napansin ni Li Qingyang na nakaupo pa rin si Wei Chao nang pumasok siya at hindi man lang nagabala na tumayo para batiin siya na inilagay si Li Qingyang sa malungkot na kalooban. Anuman, siya ay isang Elephant Genesis Sect Elder at kasalukuyang namamahala sa buong Elephant Genesis Sect branch ng South Y City. Ang isang taong may kanyang pagkakakilanlan, saan man sila magpunta, sila ay malupit na tatanggapin. At muli, itong si Wei Chao ay talagang tulad ng usap-usapan, sobrang mayabang. Kasunod ng isang hakbang sa likod ni Li Qingyang, isang mahinang pagsimangot ang lumitaw din sa mga kilay ni Zhao Huya, ngunit mabilis na nawala. Magsalita ka, ano ang layunin mo sa pagpunta sa akin? Nagsalita si Wei Chao, dumiretso sa paksa. Hindi man lang siya nagabala sa mga perfunctory greetings. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso, tumawa si Li Qingyang, nandito kami ngayon dahil may magandang balita kami para kay little brother Wei Chao. Si Wei Chao ay mukhang kalmado, hindi naapektuhan ng alok, at anong magandang balita ang tinutukoy mo? Tumawa si Li Qingyang, nakatanggap lang ako ng balita na si Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect ay nandito sa South Y City. Huang Xiaolong. Biglang nanlaki ang kalahating saradong mga mata ni Wei Chao, isang tumatagos na liwanag flickered sa kanyang mga pupils. Bilang isa sa tatlong espada ng Berserk Lion Sect, natural na narinig ni Wei Chao si Huang Xiaolong. Kahit na isa siya sa tatlong nangungunang henyo ng Berserk Lion Sect, ang pagka-Diyos na kinondensado niya ay mataas lang ang ranggo ng hari. Nang magsimulang lumipad ang mga alingaw-ngaw na si Huang Xiaolong ay may pinakamataas na Grade King rank na Blue Shadow Godhead, inis si Wei Chao. Oo, ang Huang Xiaolong na iyon. Matagumpay niyang naintindihan ang lahat ng isang daang heritage tablet sa Primordial Celestial Shrine at ginantimpalaan ng Chaos Herb. Lalong lumalim ang ngiti ni Li Qingyang, nakakaabala para sa amin na gumawa ng hakbang laban kay Huang Xiaolong dahil sa kanyang pagkakakilanlan, kaya naman naparito kami upang ihatid ang balitang ito sa little brother Wei Chao. Nanliit ang mga mata ni Wei Chao, isang panunuya ang lumabas sa kanyang bibig, so gusto mong hiramin ang aking mga kamay para patayin si Huang Xiaolong. Sa kabila ng mga salita ni Wei Chao, walang pagbabago sa mukha ni Li Qingyang, talagang mayroon kaming intensyon na hiramin ang mga kamay ni little brother Wei Chao para patayin si Huang Xiaolong, ngunit ang little brother Wei Chao ay mayroon ding ganoong intensyon, hindi ba? Hindi mo ba gustong makuha ang Chaos Herb na iyon mula kay Huang Xiaolong? Ang ekspresyon ni Wei Chao ay naging malamig sa isang iglap, ang kanyang malamig na tingin ay nakatutok kina Li Qingyang at Zhao Huya, na naging sanhi ng hindi maipaliwanag na paninikip ng kanilang mga puso. Biglang tumawa si Wei Chao, umalangaw-ngaw sa bulwagan. Halika, ilabas mo ang magandang alak na iniingatan ko. Nang tumigil si Wei Chao sa pagtawa, inutusan niya ang disipulong nakatayo sa gilid, kailangan kong uminom ng masarap kasama ang dalawang kaibigang ito. Sa sandaling ito, si Li Qingyang at Zhao Huya ay tahimik na nakahinga ng maluwag, iniisip kong ang lamig na dumausda sa kanilang likuran ilang sandali ang nakalipas ay isa lamang ilusyon. Ang baliw na ito. Maya-maya ay dumating ang masarap na alak, umalangaw-ngaw sa bulwagan ng mga tunog ng mga tasang kumakalat sa mga toast. Brother Wei Chao, sinasabi ko sa iyo,
malamang na mayroong late 10th order, marahil kahit isang peak late 10th order heavenly god realm na nakatagong eksperto sa panig ni Huang Xiaolong. Bago ka gumawa ng anumang mga hakbang, pinakamahusay na magplano ng detalyado. Sabi ni Zhao Wuya. Ngunit walang pakialam na ikinawin ni Wei Chao ang kanyang kamay na nagsasabing, sa totoo lang, sa paglalakbay na ito dito, dumating ako kasama ang tatlong masasamang nakatatanda ng ating sekta. Ang tatlong kasamaan. Si Li Qingyang at Zhao Wuya ay nanginginig sa loob, nagulat sa balita. Ang bawat isa sa three evils ng Berserk Lion Sect ay isang peak late 10th order heavenly god realm expert. Hindi sinasabi na sila ay kakilakilabot, may mga alingaw-ngaw sa paligid na ang tatlong kasamaan na magkasama ay hindi magagapi sa ilalim ng sinaunang Diyos Realm. Hindi inaasahan ni Li Qingyang o ni Zhao Wuya na lilito ang tatlong kasamaan sa Southwest City sa angkop na oras na ito. Kaya nandito rin ang tatlong evil seniors. Kumpiyansa na ngumiti si Li Qingyang, sa tulong ng tatlong seniors, makakatulog tayo ng mahimbing sa pagtitiwala na hindi makakatakas si Huang Xiaolong. Buong pagmamalaking tumawa si Wei Chao, natural lang iyon, at muli, kung mananatili ang batang iyon sa lungsod, hindi maginhawa para sa atin na kumilos. Ngumiti si Zhao Wuya, huwag mag-alala si Brother Wei Chao, natuklasan ko na dadaan lang si Huang Xiaolong sa Southwest City at aalis na siya sa loob ng ilang araw. Tumawa si Wei Chao, mabuti naman. Kasabay nito, si Huang Xiaolong ay nakaupo na naka-crossleg sa hangin, ang kanyang katawan ay nababalutan ng iba't ibang makinang na ilaw na kumakatawan sa tubig, kahoy, metal, lupa, apoy, kidlat, hangin, yelo, kadiliman, at liwanag. Ang mga enerhiyang ito ay umikot at nagsanib sa katawan ni Huang Xiaolong. Ang walang hangganang puwersa ng dragon at enerhiya ng Budismo ay bumuo ng dagat ng mga dragon at gintong Buddha sa paligid niya. Patuloy na tumaas ang aura ni Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Ang figurang nakaupo na naka-crossleg sa hangin ay biglang nabalot ng nagniningning na liwanag, na naging dahilan upang kumislap ng maliwanag ang puwersa ng Diyos ng iba't ibang elemento, na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Kasunod nito, ang puwersa ng dragon at enerhiya ng Budismo ay bumalik sa katawan ni Huang Xiaolong. Bumalik ang lahat sa tahimik na kapayapaan. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang mga braso, na nagdulot ng mga ingay na lumabas mula sa mga kasukasuan na parang kulog. Sa wakas ay nakalusot siya sa 5th Order Heavenly God Realm. Natitira ang 8 taon hanggang sa pakikipaglaban niya kay Chen Hao. Ito ay sapat na oras para sa kanya upang sumulong sa 7th Order Heavenly God Realm. Nakadagdag ito sa magandang kalooban ni Huang Xiaolong. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niyang madilim pa rin ang langit sa labas. Gayunpaman, sa pag-aalala tungkol sa 9-petal spiritual lightning lotus, mabilis niyang tinawagan si Xiao Niyo at umalis sa tirahan. Bagamat ang lumilipad na barko at barkong dagat ay maaaring maghatid ng mga pasahero sa isla ng Dralian, pinili ni Huang Xiaolong ang dating transportasyon para lamang sa bilis nito. Nang sumakay siya sa lumilipad na barko patungo sa isla ng Dralian, natanggap ni na Wei Chao, Li Qingyang, at Zhao Wuya ang balita sa pinakamaikling panahon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1075. Masyadong takot lumabas. Malamig na ngumuso si Wei Chao, 3 araw kaming naghintay, ang pump na ito ay tuluyang umalis sa Southwest City. Napag-alaman ko na ang kanyang lumilipad na barko ay patungo sa Dralian Island. Sabi ni Zhao Wuya. Dralian Island. Para saan ang pump na iyon sa Dralian Island? Nagdududa si Li Qingyang. Napangiti si Wei Chao, sino ang may pakialam sa kanyang dahilan? Hindi ba mas mabuti iyon? Kapag nakapasok na siya sa Endless Sea, ang batang ito ay hindi makakatakas kahit na gusto niya. Magalang na hiniling ni Zhao Wuya, gusto kong sundan si Brother Wei Chao at masaksihan ng sarili kong mga mata kung gaano kahabag-habag ang mamamatay na punk na iyon, maaari ko bang malaman ang opinyon ni Brother Wei Chao? Tumawa si Wei Chao, kung gusto ninyong sumama, pumunta kayo.
Hindi siya natakot na maglakas loob sina Li Qingyang at Zhao Wuya na makipaglaban sa kanya para sa damong kaguluhan. Walang iba kundi ang bukas na tubig sa ibabaw ng Endless Sea. Walang gaanong tao ang nangahas na agawin ang pagkain sa bibig ng tigre o kahit na may lakas ng loob na mag-isip na magnakaw ng mga bagay mula sa kanya. Sa huli, napagpasyahan. Susundan ni Zhao Wuya si Wei Chao habang si Li Qingyang ay kailangang bumalik dahil sa kanyang mga tungkulin bilang sa Elephant Genesis Sect Branch. Pagkatapos ay naghiwalay ang grupo at pumunta sa iba't ibang direksyon. Maliban sa Three Evils, nagdala rin si Wei Chao ng dalawang maagang 10th Order Heavenly God Realm Elders. Bilangin si Zhao Wuya sa loob, mayroong kabuuang 7 tao. Sa oras na ito, ang lumilipad na barkong sinasakyan ni Huang Xiaolong ay nakaalis na sa lungsod, lumilipad sa itaas ng Endless Sea ng napakabilis. Ayon sa bilis ng barko, ang paglalakbay mula Southwise City hanggang Dalian Island ay aabutin ng mahigit 40 araw. Ang maganda ay mayroong mga individual na silid sa lumilipad na barko, kaya hindi nainip si Huang Xiaolong sa panahong ito. Habang naglilinang, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang Devil Restraining Tablet, dahan-dahan itong dinadalisay gamit ang kanyang Supreme God Force. Hindi ko na malayang lumipas na ang 5 araw. Sa araw na ito, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay parehong nagtatanim sa loob ng silid ng biglang yumanig ng malakas ang lumilipad na barko. Sa susunod na segundo, isang matalim na sinag ng espadachi ang naghati sa lumilipad na barko sa dalawa, na hiniwa ito mismo sa gitna simula sa busog ng barko. Umalingaw-ngaw sa hangin ang umalingaw-ngaw na hiyawan ng sakit at takot. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay halos hindi nakaiwas sa sword chi, nakatayo sa himpapawid na pinapanood ang dalawang kalahati ng barko na bumulusok sa dagat sa ibaba. Ang lumilipad na barkong ito ay kabilang sa Plentiful Peace Firm. Hindi lamang sila nagkaroon ng mga sangay sa Green Cloud Island, kundi maging sa higit sa 10 nakapalibot na isla, ang kanilang kapangyarihan at impluensya ay kapantay ng Barbarian God Sect at Elephant Genesis Sect. Sa pangkalahatan, walang maglalakas loob na atakihin ang mga lumilipad na barko ng Plentiful Peace Firm. Si Huang Xiaolong ay interesadong makita kung sino ang napakalakas ng loob na umatake. Zhao Wuya. Bahagyang nagulat si Huang Xiaolong nang makita ang isang pamilyar na mukha, si Zhao Wuya na nasa tabi ni Wei Chao. Humisi si Zhao Wuya, Huang Xiaolong, hindi mo inaasahan ito, tama ba? Nagkita ulit tayo. Laking gulat mo, hindi ba? Pakilala ko sa iyo, sa tabi ko ay isa sa 3 espada ng Berserk Lion Sect, si Brother Wei Chao. Ang Berserk Lion Sect, 3 espada, Wei Chao. Lumipat ang tingin ni Huang Xiaolong sa lalaking nasa tabi ni Zhao Wuya na kumunat ang noo niya. Bago umalis, sinikap ni Huang Xiaolong na maunawaan ang sitwasyon sa paligid ng Dalian Island, kaya't ang pangalang Berserk Lion Sect ay hindi nakilala sa kanya. Ang Berserk Lion Sect ay isa sa 2 hegemon force ng Dalian Island, habang ang 9-petal spiritual lightning lotus na hinahanap niya ay nasa kamay ng isa pang hegemon force, ang Golden Dragon Gate. Huang Xiaolong, narinig ko kay Zhao Wuya na naintindihan mo ang lahat ng heritage tablet sa Primordial Celestial Shrine at nakakuha ka ng Chaos Herb. Tumawa si Wei Chao, ang young master na ito ay hindi pa nakakita ng Chaos Herb dati, kaya plano kong hiramin ito. Mula sa iyo upang makipaglaro sa loob ng ilang araw, ikaw hindi tatutol, tama? Pahiram. Kahit ang tanga ay masasabi kung ano ang ibig sabihin ni Wei Chao ng hiram. Young Master Wei Chao, ako ang High Supervisor ng Plentiful Peace Firm. May nagsalita sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Plentiful Peace Firm ang humakbang pasulong sa himpapawid, direktang nagsalita kay Wei Chao. Tungkol sa pag-atake ni Young Master Wei Chao sa aming lumilipad na barko, mangyaring bigyan kami ng paliwanag. Para sa isang malaking kumpanya tulad ng Plentiful Peace Firm, ang bawat paglipad ng barko palabas at papasok na paglalakbay ay pangangasiwaan ng isang high supervisor at isang dosenang gwardya. Isang pahiwatig ng uhaw sa dugo ang bumungad sa mga mata ni Wei Chao, nanunuya, kung gayon, bibigyan kita ng paliwanag ngayon din. Isang matalim na sinag ng sword chi ang lumipad mula sa kanyang kanang kamay, tumago sa lalamunan ng Plentiful Peace Firm High Supervisor sa isang kisap mata.
Si Wei Chao ay isang pick sa kalagitnaan ng 7th Order Heavenly God Realm Cultivator, samantalang ang cultivation ng Plentiful Peace Firm High Supervisor ay nasa late 6th Order Heavenly God Realm lamang. Idinagdag ang palihim na pag-atake ni Wei Chao, paano niya ito maiiwasan? Sana makapagbigay ng tulong ang mga elder. Maliban kay Huang Xiaolong, maaari mong patayin kaagad ang iba. Tumenya si Wei Chao gamit ang kanyang kamay sa dalawang Berserk Lion Sect Elders. Dalawang figure ang lumabo na nagpapataas ng dalawang bagyo sa ibabaw ng dagat at umatake sa natitirang mga pasahero pati na rin ang mga gwardya ng Plentiful Peace Firm. Ang mga pasaherong nakaligtas sa unang pag-atake ay nagkalat sa takot, tumakas para sa kanilang buhay. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay 1st, 2nd, at 3rd Order Heavenly God Realm Cultivator, habang ang mas malakas ay 5th o 6th Order Heavenly God Realm. Paano nila malalabanan ang dalawang 10th Order Heavenly God Realm Elders? Imposibleng makatakas. Ang tunog ng hiyawan ay tila walang katapusan, ang kanilang dugo ay nagpapakulay sa tubig sa ibaba ng pula. Sa panunood nito, naalarma si Zhao Wuya. Baliw talaga itong si Wei Chao. Ang mga pasaherong kayang sumakay sa lumilipad na barko ay lahat ay may isang tiyak na antas ng katayuan at pagkakakilanlan, alinman sa ilang malalaking pamilya ng mga alagad o mga elder, ngunit itong si Wei Chao ay talagang nag-utos na patayin ang lahat para lamang maiwasan ang paglabas ng balita tungkol sa insidenteng ito. Nagsilampa si Zhao Wuya ng isang nakakatakot na kaisipan. Pagkatapos maayos ang usapin, papatayin din ba siya ni Wei Chao para ilihim ang mga bagay-bagay? Ang posibilidad na ito ay tila hindi masyadong malayo sa sandaling ito. Sa pag-iisip nito, isang pakiramdam ng lamig ang kumalat sa kanyang mga paa. Sa oras na ito, tumingin si Wei Chao kay Huang Xiaolong na may matingkad na ngiti. Huang Xiaolong, alam kong mayroon kang late 10th Order o pinakamataas na late 10th Order Heavenly God Realm Master sa iyong tabi. Ang tatlong ito ay ang tatlong evil seniors ng ating Berserk Lion Sect. Gusto nilang makipagpalitan ng ilang pointer sa master na iyon, kaya mangyaring hilingin sa kanila na lumabas. Itinuro niya ang tatlong matandang nasa likuran niya. Ang tatlong matandang ito ay magkatulad na matangkad at payat na may parehong pulang-pula na buhok at berdeng mga mata. Lahat silang tatlo ay naglabas ng napakalaking sword chi mula sa kanilang mga katawan. Nagulat si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang tatlong matandang ito ay tatlong kasamaan ng Berserk Lion Sect. Tinasabi na ang tatlong kasamaan ay hindi magagapi sa ilalim ng sinaunang Diyos Realm kapag nagtutulungan. Narinig din ni Huang Xiaolong ang bulong-bulungan na ito. Junior, limitado ang aming pasensya, tawagan ng ekspertong nagpoprotekta sa iyo. Ang isa sa tatlong kasamaan ay malamig na natigilan nang makitang walang paggalaw mula sa tagiliran ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay kumikinang na berde. Pinagsama-sama ni Zhao Wuya ang kanyang sarili, natatawa habang sinabi, ang eksperto sa likod ng punk na iyon ay malamang na natatakot na lumabas pagkatapos makita ang tatlong senior. Tila nagustuhan ni Wei Chao ang mga salita ni Zhao Wuya habang siya ay muling nagpakawala ng malakas na tawa. Huang Xiaolong, nabalitaan ko na ikaw ay isang taong may mataas na grad o king rank na Diyos, na napakalakas mo na kahit. Sino na naman? Kahit ang 5 elder ng Cao family ay hindi mo kakampi. Paano ito, bibigyan kita ng pagkakataon? Kapag nanalo ka sa Red Lion Sword ko, hahayaan kitang umalis. Nang marinig iyon, nabalisa si Zhao Wuya, Brother Wei Chao, ito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Wei Chao, ano? Sa tingin mo hindi ako ang kalaban nitong punk? Nang mapansin ang mali siya sa mga mata ni Wei Chao, mabilis na humiling si Zhao Wuya, pinilit na tumawa, hindi ko sinasadya iyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1076. Maaaring ito ay isang kataas-taasang banal na hayop. Sa pagtingin sa naguguluhan na ekspresyon ni Zhao Wuya, ngumisi si Wei Chao, huwag kang mag-alala, matandang bro Wuya, maghintay pagkatapos kung patayin ang punk na ito. As long as I find a chaos herb on him, you will get some benefits also. Nanginig ang puso ni Zhao Wuya.
Paano kung walang chaos orb sa pag-aari ni Huang Xiaolong? Papatayin ba siya ni Wei Chao para ilabas ang galit niya? Maraming salamat in advance kay Brother Wei Chao. Pinilit ni Zhao Wuya na ngumiti sa kanyang mukha. Ang totoo, hindi mali ang iniisip ni Zhao Wuya. Matapos ang pagsusumikap na patayin ang napakaraming disipulo ng malalaking pamilya at sekta, kung talagang nauwi si Wei Chao na walang laman, wawarain niya ito para mailabas ang kanyang galit. Ibinalik ni Wei Chao ang kanyang atensyon kay Huang Xiaolong, isang mahabang espada na tahimik na lumilitaw sa kanyang kamay. Sa katawan ng espada ay may parang buhay na pulang diagram ng isang marhingal na leon. Ang Red Lion Sword na ito ay ang banal na sandata na ginamit ng isa sa Berserk Lion Sect's ancestors noong siya ay nabubuhay pa, at sa loob nito ay tinataka ng kaluluwa ng isang ancient God Realm Red Lion. Pagkaman ito ay puwersa lamang ng kaluluwa ng isang First Order Ancient God Realm Red Lion at hindi man lang isang ikasampu nito ang natatakan, isa pa rin itong makapangyarihang sandata. Ang lakas ni Wei Chao na sinamahan ng Red Lion Sword na ito ay nagbigay daan sa kanya na madaling talunin ang pinakamataas na kalaban ng Heavenly God Realm sa huling bahagi ng ikapitong order. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tiwala si Wei Chao na kaya niyang patayin si Huang Xiaolong. Walang babala, si Wei Chao ay sumulpot na parang dragon na sumusulpot, ang Red Lion Sword sa kanyang kamay ay naghanda upang hatiin si Huang Xiaolong sa dalawa. Berserk Lion Sword Technique. Tigaw ni Wei Chao. Isang nakakatakot na sinag ng Sword Chi ang sumambulat, na nagdulot ng napakalaking enerhiya na gamulong habang ang nagliliyab na apoy ay tumakip sa kalangitan. Ang Sword Chi ay hindi maipaliwanag na mabilis. Naisip lang ni Huang Xiaolong na umiwas ng ang Sword Chi ni Wei Chao ay halos 1 metro ang layo mula sa kanyang lalamunan. Sa pamamagitan ng reflex, ikiling ni Huang Xiaolong ang kanyang leeg sa gilid bago kumuyam ang kanyang kamay sa isang kamao at nagpadala ng isang Great Void Divine Fist. Zing! Umalangaw-ngaw ang ingay ng sagupaan ng metal. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay kinuha ang maliit na bintana ng oras, umatras ng higit sa 1 dosenang li. Sa pag-angat ng kanyang kamay, nakita ni Huang Xiaolong ang isang mabagsik na sugat ng espada na naging sanhi ng paghagos ng kanyang dugo nang hindi makontrol. Bahagyang nagulat si Huang Xiaolong. Ang kanyang kasalukuyang True Divine Dragon Physique ay mas matigas kaysa sa isang Divine Artifact na pinino ng isang Peak Late 10th Order Heavenly God Realm. Hindi niya akalain na ang Sword Chi ni Wei Chao ay maaaring tumago sa depensa ng kanyang katawan. Nagulat siya, ngunit ganoon din si Wei Chao. Talagang kinuha ni Huang Xiaolong ang kanyang atake ng espada gamit ang kanyang hubad na kamao. Bukod dito, nakikita niya na ang kanyang naunang pag-atake ng espada ay nagdulot lamang ng sugat sa laman sa kamay ni Huang Xiaolong, hindi man lang umabot sa buto ang sugat. Tulad ng inaasahan, mayroon kang ilang kakayahan. Nahati ang mukha ni Wei Chao sa isang nakakatakot na ngiti, na curious ako kung gaano karami sa aking mga atake ng espada ang kakayanin mo. Anggel ng matapang na leon. Ang Red Lion Sword sa kanyang kamay ay nagbuga ng nakakasilaw na pulang ilaw, muli na namang nagpakawala ng nakakasilaw na sinag ng Sword Chi na lumipad patungo kay Huang Xiaolong. Fierce Lion Swords. Maraming sinag ng Sword Chi muli ang lumipad palabas na parang malakas na ulan. Tumalon si Huang Xiaolong mula sa likod ng maliit na baka, hawak ang mulberry sword sa kanyang kamay. Ang bagyo ng impyerno. Luha ng Ozereth. Estado ng masaganang kidlat. Mata ng reinkarnasyon. Ang boses ni Huang Xiaolong ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang Ozereth sword skills ay sunod-sunod na ginagamit. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, ang Ozereth sword skills ni Huang Xiaolong ay umabot sa isang kaharian kung saan ang anumang galaw ay maaaring ipakita sa kalooban, bawat galaw ay naglalaman ng napakaraming pagbabago at hindi maarok na kapangyarihan. Ang Ozereth Sword Chi ay nakabuo ng hindi mabilang na wind vortex, na nakikipagpalitan sa isang bagyo na puno ng mga kidlat, paminsan-minsan ay nagiging isang higanteng pulang eyeball. Nagbanggaan ng Ozereth Sword Chi at Berserk Lion Sword Chi, na lumikha ng pagsabog na naghiwa sa tubig sa ibaba sa iba't ibang hugis. Nagulat si Zhao Wuya, nagmamadaling umatras palayo sa lugar ng labanan. Pinanood ng Three Evils ang labanan ni Wei Chao at Huang Xiaolong mula sa malayo na walang intensyon na makialam,
ngunit nang makitang si Huang Xiaolong ay talagang hindi nahulog sa kawalan laban kay Wei Chao, silang tatlo ay sa loob-loob na namangha. Nakikita nila na, sa kabila ng maagang Fifth Order Heavenly God Realm cultivation ni Huang Xiaolong na sumulong nitong mga nakaraang araw, ang kanyang lakas ay katumbas ng peak sa kalagitnaan ng Seventh Order Heavenly God Realm na si Wei Chao. Paano ito mangyayari? Ang cultivation ni Wei Chao ay dalawang malaking order na mas mataas kaysa kay Huang Xiaolong, hindi pa banggitin ang Red Lion Sword na hawak niya. Maging si Wei Chao ay nababahala sa loob. Sa ilang paghinga, ilang daang galaw na ang palitan nilang dalawa. Sa loob ng 1,000 metrong radius sa itaas ng Endless Sea, umuungol ang magulong hangin sa kanilang mga tainga habang pinupuno ng Sword Chi ang kalangitan. Red Lion, lumabas ka. Napagtatanto na hindi makikinabang sa kanyang sarili ang isang mahaba-habang labanan, hindi na nakapagpigil si Wei Chao, malungkot na tinawag ang kaluluwa ng Ancient God Realm Red Lion na nakatatak sa loob ng kanyang espada. Sa kanyang kasalukuyang lakas, halos hindi niya magamit ang puwersa ng kaluluwa ng pulang layon, gayunpaman, sa ngayon, hindi na alintana ni Wei Chao ang mga kahihinatnan. Ipinadala ang lahat ng puwersa ng Diyos na maaari niyang isama sa espada, isang malabong kaluluwa ng Red Lion ang lumipad palabas, umuungal patungo sa langit. Ang dagandong nito ay umalingaw ng milya-milya sa itaas ng dagat, na nagpapataas ng matataas na alon at naging sanhi ng pag-agos ng hangin na nagiging marahas. Ang Red Lion ay isang sinaunang banal na hayop. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang paligid ay nahulog sa isang nagliliyab na dagat ng apoy. Pumubula ang tubig dagat sa ibaba nito habang umabot sa kumukulo ang temperatura. Ito ay ang kaluluwa ng Red Lion lamang, kung ito ay isang totoong buhay na Red Lion na banal na hayop na naroroon, ang lugar ng tubig dagat sa ibaba ay sumangga sa isang iglap. Kaagad pagkatapos ipatawag ang kaluluwa ng Red Lion, inutusan ito ni Wei Chao na salakayin si Huang Xiaolong. Ang Red Lion ay sumugod kay Huang Xiaolong, dumating sa itaas ng kanyang ulo sa isang paglukso. Ang harap na paa nito ay bumagsak sa kanya na parang isang banal na bulkan, na inihagis siya sa kadiliman. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, mukhang solemn na. Habang siya ay naghahanda sa pag-atake, lumawak ang kulay lila na likido, na nilunod ang Red Lion sa loob. Sa pagharap sa kulay lila na likidong ito, para bang sinalubong ng pulang leon ang bane nito. Ang naglalagablab na apoy ay madaling naapula. Sa loob ng bula ng lilang likidong kidlat, ang Red Lion ay kumikibot ng hindi mapigilan. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging kalokohan ng lahat. Huang Xiaolong at lahat ng naruroon ay lumingon sa maliit na baka. Ang maliit na baka ang umatake sa kaluluwa ng Red Lion ilang sandali ang nakalipas. Ang maliit na baka ay tumingin kay Huang Xiaolong, walang pakialam habang nagsasalita, "Ipaubaya mo sa akin ang tandang leon na ito, pumunta ka na lang at harapin ang brat na iyon." Hanggal na leon. Natahimik si Huang Xiaolong sa pagpili ng mga salita ng maliit na baka. Lumabo ang kanyang figure, gumagalaw upang salakayin si Wei Chao. Hindi maikikaila, itong si Wei Chao ay malakas, ngunit tiwala si Huang Xiaolong na kahit na hindi siya nagbabago sa kanyang primordial na Divine Dragon form, maaari siyang manalo. Galit na tiningnan ni Wei Chao ang kaluluwa ng Red Lion habang pinaghihigpitan ito ng baka. Masasabi mo ba ang pinanggalingan ng bakang iyon? Sa di kalayuan, ang isa sa tatlong evil ghost ay nagulat na nakamasid sa maliit na baka na nakikipaglaban sa pulang leon. Parehong umiling ang Evil Devil at Evil Blood. Napakalakas ng kulay purple na likidong iyon. Ang Evil Devil ay mukhang mabangis, kahit ang pinakamataas na ranggo na elemento ng kidlat na Poisonous Lightning Dragon na may isang Divine Beast bloodline ay hindi kasing lakas. May nag-aalab na pagnanasa sa mga mata ni Evil Ghost, ito kaya ay isang Supreme Divine Beast. Tumawa ng malakas si Evil Blood, sino ang mag-aakala na ang Huang Xiaolong Punk na ito ay magkakaroon ng napakaraming kayamanan sa kanya? Dapat ba tayong kumilos ngayon? Huwag magmadali, Huang Xiaolong at ang baka na iyon ay hindi pa rin makakatakbo. Humisi si Evil Devil, maghintay tayo.
Sa oras na ito, ang dalawang Berserk Lion Sect Elders ay nakipag-ugnayan na sa lahat ng natitirang pasahero ng lumilipad na barko at muling nagsasama-sama sa Three Evils. Ang labanan sa pagitan ni Huang Xiaolong at Wei Chao ay naging mas matindi, ngunit si Wei Chao ay unti-unting nahulog sa isang dahado. Kung magpapatuloy ito, hindi maiiwasan ang pagkatalo. Sa panunood nito, umiling ang tatlong kasamaan sa pagkabigo. Elder Chen, pumunta ka at patayin ang Huang Xiaolong na iyon. Sinabi ng Evil Ghost sa isa sa mga Berserk Lion Sect Elders, ngunit hulihin ang baka na iyon ng buhay. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1077. Hindi First Order Ancient God Realm. Ang Berserk Lion Sect Elder na iyon ay sumunod at lumipad patungo kay Huang Xiaolong. Sa sandaling ito, ang katawan ni Huang Xiaolong ay bumaligtad habang ang mulberry sword sa kanyang kamay ay tumulak pasulong na parang dragon na umuusbong mula sa dagat na tumusok sa dibdib ni Wei Chao sa isang kisap mata. Ang nag-iisang pag-atake ng espada ay nagpalipad pabalik kay Wei Chao, kumagulgol sa sakit na nagdulot ng mga patak ng dugo na tumalsik sa hangin. Patayin ang asong si Huang Xiaolong para sa akin. Nakahawak sa sugat sa kanyang dibdib, sinigawan ni Wei Chao ang Berserk Lion Sect Elder. Umisi si Huang Xiaolong, oh. Kung tama ang pagkakaalala ko, ngayon mo lang sinabi na kapag nalabanan ko ang isang atake ng espada mula sa iyo, hahayaan mo ako. Ang boses ni Huang Xiaolong ay puno ng panunuya. Bahagyang namula ang mukha ni Wei Chao, galit na galit, sumigaw siya, Huang Xiaolong, nasa pintuan ka na ng kamatayan ngunit napakayabang mo pa rin. Hinihintay kong makita kung paano ka ililigtas ng eksperto sa Heavenly God Realm na iyon sa huling ikasampung order. Sa maikling sandaling ito, ang Berserk Lion Sect Elder na iyon ay dumating sa harap ni Huang Xiaolong, binunot ang kanyang mahabang espada. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa gilid nito, ito ay tila isa pang sinaunang banal na espada. Ang momentum ng Elder ay tumaas sa tugatog na naging dahilan upang ang espada sa kanyang kamay ay lumiwanag din na parang nilamon nito ang lahat ng kulay mula sa paligid bago umatake ng walang ibang salita. Halos sa isang iglap, ang dulo ng mahabang espada ng Elder ay nasa 1 metro na ang layo mula sa noo ni Huang Xiaolong. Bilang isang 10th Order Heavenly God Realm Cultivator, maraming beses siyang mas malakas kaysa kay Wei Chao, at maraming beses din na mas mabilis. Nanunood pa rin mula sa malayo, ang Three Evils ay binibigyang pansin ang anumang paggalaw na malapit sa Huang Xiaolong. Hanggat kumikilos ang nakatagong eksperto na nagpoprotekta sa kanya, silang tatlo ay sama-samang seisalakay, na nagtatarget na patayin ang ekspertong iyon sa isang nakamamatay na welga. Nang malapit nang tumusok ang longsword ni Elder sa noo ni Huang Xiaolong, lumiwanag ang kalawakan at isang higanting berdeng kamay na yelo ang naabot. Sa takot ng Elder, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nakatikip sa yelo sa isang iglap. Hindi lang iyon, nawala ang pakiramdam ng kanyang braso na nakahawak sa espada habang ang mga layer ng berdeng yelo ay umakyat sa kanyang balat na sumasakop sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Wala pang isang hininga, naramdaman ng Elder ang kanyang kaluluwa at ang kanyang kamalayan na tumigas. Pagkatapos nito, ang higanting kamay ng yelo ay hamampos pababa, na naging sanhi ng pagbaril ng katawan ng Elder diretso sa ilalim ng dagat, na nagtaas ng isang haligi ng tubig sa hangin. Sa sandaling lumitaw ang higanting berdeng kamay ng yelo, ang Three Evils na nagmamasid sa paligid ni Huang Xiaolong ay sabay na gumalaw, ang malamig na metal na liwanag ay kumislap sa kanilang mga kamay habang sila ay umaatake. Tatlong sword lights ang nagkuros, na bumubuo ng isang misteryosong diagram, ang makapangyarihang sword chi ang pumalit sa kalangitan. Gayunpaman, biglang naging matigas ang ekspresyon ng tatlong matandang lalaki. Malakas na huminto ang kanilang pag-atake habang ang hindi makapaniwalang mga tingin nila ay nakatitig sa espasyo sa likod ni Huang Xiaolong kung saan nakatayo ang isang malaking berdeng Iceman. Ang berdeng Iceman na iyon ay nagpapalabas ng napakalaking banal na kapangyarihan, na nagdulot ng berdeng malamig na kumalat sa paligid sa mabilis na bilis. Ang tubig dagat sa ibaba ay nagyelo at naging berdeng yelo sa bilis na nakikita ng mata.
Sa harap ng malaking berdeng Iceman na ito, ang pinakamataas na huling ikasampung order na Heavenly God Realm 3 Evils ay talagang naramdaman ang panginginig ng kanilang mga kaluluwa. Isang nagyayelong lamig ang kumalat sa kanilang apat na paa, ito ay isang master ng sinaunang Diyos na realm. Ang nakatagong eksperto na nagpoprotekta kay Huang Xiaolong ay hindi late 10th Order o peak late 10th Order Heavenly God Realm, kundi isang Ancient God Realm Master. Isang master ng sinaunang Diyos Realm. Ang iba pang natitirang Berserk Lion Sect Elder, ang Three Evils, Wei Chao, pati na rin si Zhao Uya ay nawala ng malay, takot na umani sa kanilang mga puso. Umalaklak si Huang Xiaolong habang pinapanood ang kanilang mga reaksyon at piniling lapitan muna si Wei Chao. Ang kutis ni Wei Chao ay namutla ng walang dugo, nauutol habang sinusubukang isipin kung ano ang sasabihin kay Huang Xiaolong, Huanji, Huang Xiaolong, hindi namin alam, hindi namin alam. Hindi ko alam na mayroon akong Ancient God Realm Master na nagpoprotekta sa akin. Tinapos ni Huang Xiaolong ang pangungusap ni Wei Chao ng nakakatusok na pangungutya. Nagpapanik si Wei Chao. Napuno ng takot, panghihinayang, at layunin ng pagpatay ang kanyang puso habang ang kanyang tingin ay bumagsak kay Zhao Wuya sa di kalayuan. Ang lahat ay kasalanan ni Zhao Wuya na nagsasabi na ang ekspertong nagpoprotekta kay Huang Xiaolong ay maaari lamang maging isang peak late 10th Order Heavenly God Realm. Kung hindi dahil sa tinutokso siya ni Zhao Wuya, ngayon ay wala silang. Iniisip ang nalalapit na kahihinatnan, si Wei Chao ay naging mas masama. Huang Xiaolong, maaaring mayroon kang Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil na nagpoprotekta sa iyo, ngunit kasama kaming Three Evils na magkasama, hindi mo kami mapipigilan kung gusto naming tumakas. Sa oras na ito, ang Evil Devil na nakabawi sa kanyang sentido at mabilis na pinigilan ang takot sa kanyang puso, same time na nagsabi. About today's matter, we're willing to apologize to you. Rest assured, after we leave, we will not speak a word of this. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong kasamaan ay hindi magagapi sa ilalim ng sinaunang kaharian ng Diyos kapag nagtutulungan. Bagamat kulang ang kanilang lakas laban sa isang master ng Ancient God Realm, may magandang pagkakataon na makatakas, at nagtagumpay sila sa paggawa nito sa nakaraan. Hindi nagsasalita ng isang salita sa bagay ngayon. Isang mapanuksong singhot ang tumunog mula sa bibig ni Huang Xiaolong, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Ang tatlong kasamaan ay biglang naging tatlong guhit ng liwanag ng espada na nagkalat. Iginulong ng isa sa kanila si Wei Chao at tumakas ng 1,000 li palayo sa isang kisap mata. Tulad ng para sa dalawang Berserk Lion Sect Elders, sila ay inabandonan na ng Three Evils. Sa panunood nito, si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng malamig na pagngisi. Gusto mo bang tumakbo? Sa oras na ito, gumalaw ang Green Eyes Hail Devil Bing Jiuyi sa likod ni Huang Xiaolong. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa landas ng tatlong kasamaan. Sa Divine World, ang mga cultivator ng Heavenly God Realm ay maaaring lumipad, at ang mga nakalusot lamang sa Ancient God Realm ang may kakayahang mag-teleport. Inampis ng palad ni Bing Jiuyi ang Three Evils, pinabalik ang 4 na tao sa direksyon ni Huang Xiaolong. Ang Berserk Lion Sect na robe sa kanilang likuran ay nagkapira-piraso na nagpapakita ng malaking berdeng palmprint sa kanilang mga katawan. Ikaw, ang iyong lakas ay mas mataas kaysa sa unang bahagi ng First Order Ancient God Realm. Umalangaw-ngaw ang gulat na salita ni Evil Devil na basag ng dugong bumulwak sa kanyang bibig. Naramdaman ng Evil Ghost at Evil Blood ang isang nagbabantang kapahamakan na bumabalot sa kanila at ang kanilang mga puso ay nanganganib na sesabog. Kahit na natatakot sila nang una nilang makita si Bing Jiuyi, tiwala sila na makakatakas sila ng ligtas, kaya ang tatlong kasamaan ay hindi nakakaramdam ng tunay na panganib. Gayunpaman, ngayon, talagang nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa. Maaari nga silang tumakas na nakaharap sa isang master ng Ancient God Realm, ngunit nakadepende iyon sa kanilang cultivation. Malaki ang posibilidad kung ito ay isang maagang First Order Ancient God Realm, ngunit pagdating sa Mid-First Order Ancient God Realm at pataas, siguradong patay na sila. Huang Xiaolong,
Iligtas mo ako ang personal na disipulo ng Berserk Lion Sect Chief. Sumigaw si Wei Chao sa boses na ilang octaves na mas mataas, ano ang gusto mo? Hanggat palayain mo ako, maaari akong manampas sa batas ng langit, sumusumpa ako sa aking buhay na talagang hindi ako magsasabi ng isang salita tungkol sa nangyari ngayon sa sinuman. Ang tatlong kasamaan ay hindi nagsalita, ngunit ang kanilang pagsang-ayon sa mga salita ni Wei Chao ay kitang-kita sa kanilang mga ekspresyon. Ngunit si Huang Xiaolong ay nanatiling malamig, maaari kong iligtas ang inyong mga buhay sa kondisyon na tatakpan ko ng marka ng kaluluwa ang inyong mga pagkadyos. Kasalukuyang naghahanap si Huang Xiaolong ng maraming medicinal herbs para pinuhin ang reverse incarnation pill, lalo na ang 5 mahahalagang chaos herbs, kaya ang pagkuha sa mga taong ito ay magpapagaan sa kanyang pagsisikap sa paghahanap. Ang mga ekspresyon ni Wei Chao at ng tatlong kasamaan ay naging pangit sa isang iglap sa sinabi ni Huang Xiaolong. Nagbabrand ng soul mark sa kanilang mga Diyos. Bibigyan kita ng 5 minuto para pag-isipan ito. Sinabi ni Huang Xiaolong, hindi nagmamadali. Pagkatapos, ang kanyang kanang braso ay lumawak, hinayla si Zhao Wuya sa kanyang harapan. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin, payag ako, handa akong lagyan mo ng marka ng kaluluwa ang aking pagkadyos. Tabik na tumili si Zhao Wuya, ang kanyang mga binti ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ngunit si Huang Xiaolong ay walang pakialam na tahimik, ang lumalamon na kapangyarihan ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay umaatungal sa buhay. Bago na unawaan ni Wei Chao at ng tatlong kasamaan ang nangyayari, si Zhao Wuya ay nagpakawala ng nakakaiyak na sigaw, ang kanyang katawan ay lumiliit sa harap ng kanilang mga mata. Pinalot ng takot si Wei Chao, ang Three Evils, at ang dalawang Berserk Lion Sect Elders na hindi kailanman nangyari. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1078. Tinuno na Dragon Fruit. Sa ilang paghinga ng oras, si Zhao Wuya ay naging isang tuyong bangkay. Si Huang Xiaolong ay hindi nag-abala na hayaan si Zhao Wuya na panatilihin ang kanyang buhay. Isang kisap mata ng Supreme Fire Element God Force ang nahulog sa tuyong bangkay, na agad na sinunog ang labi ni Zhao Wuya sa kulay abong-abo. Pinapanood ang buong pagkakasunod-sunod ng Zhao Wuya na naging isang tuyong bangkay bago sinunog hanggang sa wala nang natira, naramdaman ni Wei Chao at ng iba pa na parang nahulog sila sa walang hanggang kalaliman ng yelo, maging ang tatlong kasamaan na kumitil ng maraming buhay ay hinawakan ng hindi maipaliwanag na takot. Pagkatapos niyang makitungo kay Zhao Wuya, inilabas ni Huang Xiaolong sina Zhao Chenyuan at Luo Hua mula sa makajos na Mount Zumi Space. Ang tatlong kasamaan ay tumingin kina Zhao Chenyuan at Luo Hua na matagal nang naging tuyong bangkay, sa pag-aakalang medyo pamilyar sila ngunit hindi nila makilala kung sino sila. Ang dalawang ito ay ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect Grand Elders na ipinadala upang patayin ako kanina, sina Zhao Chenyuan at Luo Hua. Mahina akong pagpapakilala ni Huang Xiaolong. Ano? Zhao Chenyuan, Luo Hua. Ang Three Evils, Wei Chao, at ang dalawang Berserk Lion Sect Elders ay namutla ng husto. Habang gulat na gulat pa rin sila, nagpalabas si Huang Xiaolong ng Fire Arrow na nabuo mula sa kanyang Supreme Fire Element God Force, na nahati sa dalawa bago tumagos kina Zhao Chenyuan at Luo Hua sa pagitan mismo ng mga kilay. Isang mahinang ungol ng sakit ang nagmula kay Zhao Chenyuan habang siya ay nagpupumiglas, ngunit siya ay naging kulay abong-abo pa rin na nakakalat sa dagat sa ibaba, tulad ni Zhao Wuya sa kanyang harapan. Namilipit sa sakit si Luo Hua ilang talampakan ng layo mula kay Zhao Chenyuan habang nilamon siya ng hindi maapula na apoy, na nag-iwan ng manipis na tabing ng nakakalat na abo. Noong una, binalak ni Huang Xiaolong na lisanin ang buhay nina Zhao Chenyuan at Luo Hua upang panatilihing may pagdududa ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect Chiefs, ngunit ngayon ay hindi na ito kailangan. Pumalik ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong sa 6 na grupo ng Berserk Lion Sect, nakapagdesisyon ka na ba? 1 minuto na lang ang natitira. 1 minuto. Ang walang emosyon na mga salita ay namuo sa Three Evils, Wei Chao, at puso ng dalawang matanda. Alam nilang mabilis na tumatakbo ang oras.
Kung hindi sila mabilis na makakasagot, matatapos sila tulad ni na Zhao Chenyuan, Luo Hua, at Zhao Huya. Marahas na tumibok ang puso ng anim na tao, nagbabantang tumalon mula sa kanilang mga dibdib. Sa huli, si Wei Chao ang hindi nakayanan ng panggigipit at sumuko kay Huang Xiaolong na sinundan ng dalawang maagang 10th Order Heavenly God Realm Elders, at kalaunan, ang Three Evils. Makalipas ang kalahating oras, natapos na si Huang Xiaolong sa pagbabrand sa anim na mga Diyos na ito. Sa oras na ito, natapos na ang labanan sa maliit na baka at sa panig ng Red Lion. Kahit na ang lilang likido ng maliit na baka ay maaaring supulan ang naglalagablab na apoy ng kaluluwa ng Red Lion, ang Red Lion ay ang natitirang kaluluwa pa rin ng isang master ng Ancient God Realm. Sa makatuwid, limitado ang magagawa ng maliit na baka. Sa huli, naalala ni Wei Chao ang kaluluwa ng Red Lion sa kanyang espada. Pero na. Tinuri ni Huang Xiaolong ang paligid, pagkatapos ay umalis kasama ang anim na tao. Makalipas ang halos isang oras, unti-unting nagdilim ang langit at bumaba ang kanilang grupo sa isang nag-iisang isla. Lumipad pababa sa isang bakanteng espasyo, pinaalis ni Huang Xiaolong si Wei Chao ng isang lugar para makapagpahinga sila, pagkatapos ay gumawa ng bonfire na nagbibigay ng kislap ng liwanag sa kadiliman. Kasunod nito, ipinadala niya ang dalawang Berserk Lion Sect Elders upang manghuli ng ilang demonyong hayop ng Heavenly God Realm. Sa lalong madaling panahon, ang mabangong aroma ng inihaw na karne ay tumago sa hangin. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay nakaupo sa lupa habang si Wei Chao at ang iba pa ay nakatayo sa gilid sa isang alipin na paraan ng mga kusang alipin. Wei Chao? Tawag ni Huang Xiaolong. Oo, young lord. Si Wei Chao ay humakbang pasulong ng dalawang maliliit na hakbang, isang nakakapangit na ngiti sa kanyang mukha. Sabihin sa akin ang tungkol sa Berserk Lion Sect at ang dalawa pang tatlong espada. Sinabi ni Huang Xiaolong habang pinunit niya ang isang malaking tipak ng karne at inihagis ito sa maliit na baka, pagkatapos ay pinunit ang isa pang bahagi para sa kanyang sarili. Nakatingin sa kumikinang na mga piraso ng karne, lumunok si Wei Chao, nilunok ang kanyang laway habang mabilis niyang sinagot si Huang Xiaolong, "Oo, young lord." Masunurin niyang sinabi kay Huang Xiaolong ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa dalawa pang tatlong espada. Ang isa ay pinangalan ng Black Lion Sword Sun Fu, at ang isa ay ang Ice Lion Espada Chen Haicheng. Sa tatlong espada, ang pinakamakapangyarihan ay ang Black Lion Sword na si Sun Fu, isang mid-10th Order Heavenly God Realm Cultivator, habang ang cultivation ni Ice Lion Sword Chen Haicheng ay nasa huling bahagi ng 9th Order. Sa mga nakababatang henerasyon ng Berserk Lion Sect, silang tatlo lang ang may King Rank Godheads, kaya nabuo ang Three Swords. Kahit na ang lakas ni Wei Chao ang pinakamahina sa kanilang tatlo, ang kanyang potensyal ay ang pinakamataas, habang ang iba pang dalawang tao ay nasa mid-grade King Rank lamang. Nang maglaon, sinubukan ni Huang Xiaolong na maunawaan ang Berserk Lion Sect, gayon din ang pangangalap ng impormasyon na may kaugnayan sa Golden Dragon Gate. Ang katayuan ng Three Evils sa loob ng Berserk Lion Sect ay nasa ibaba lamang ng Sect Chief at ng Sect Ancestor, maliban sa hindi alam ang paraan ng pagbubukas ng treasury ng sekta, halos walang mga lihim na hindi alam ng tatlong matandang ito. Matapos marinig ang sinabi sa kanya ng tatlong kasamaan, si Huang Xiaolong ay nabigla sa loob. Ayon sa larawang ipininta nila, ang puwersa ng Berserk Lion Sect ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Kasunod nito, mas naunawaan din ni Huang Xiaolong ang Golden Dragon Gate. Inilabas niya ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus at nahulaan ng Three Evils na ang medicinal herb ay malamang na nasa Spiritual Herb Cliff ng Golden Dragon Gate. Ang Spiritual Herb Cliff na ito ay nakatuon sa pagtatanim ng mga halamang gamot at binabantayan ng isang Grand Elder sa lahat ng oras. Ang espiritual na Herb Cliff. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Dahil natuklasan niya ang pinakamalamang na lokasyon ng 9-petal Spiritual Lightning Lotus, ginawa nitong mas maginhawa ang susunod na hakbang. Sa Green Ice Hail Devil Bing Jiuyi, ang pakikitungo sa Grand Elder na nagbabantay sa lugar na iyon ay hindi isang malaking bagay. Ang problema ay, pagkatapos makapasok sa Golden Dragon Gate, kailangan niyang kumpirmahin kung ang 9-petal Spiritual Lightning Lotus ay talagang nasa Spiritual Herb Cliff o wala.
Lahat kayong lumalabas sa Southwest City sa pagkakataong ito ay nasa ilalim ng utos ng inyong sect chief. May naisip si Huang Xiaolong at nagtanong siya. Batay sa katayuan ng Three Evil sa loob ng sekta, imposibleng umalis sila sa Dralian Island nang walang magandang dahilan. Bukod dito, silang tatlo ay nasa Southwest City sa pagkakataong ito. Ganun nga, Young Lord. Isa sa tatlong kasamaan, ang Evil Devil, ay magalang na sumagot. Natuklasan ng aming sect chief sa isang lumang record na maaaring mayroong isang ancestral dragon fruit sa pinakamalayong kalaliman ng Blood Phoenix Forest, kaya pinapunta niya kami sa Green Cloud Island para pumasok sa Blood Phoenix Forest at alamin kung mayroon nga isang ancestral dragon fruit doon. Si Huang Xiaolong ay tunay na nabigla sa balita, ano? Ang ancestral dragon fruit, ang ibig mong sabihin ay ang divine ancestral dragon tree. Sa oras na siya ay nasa Jadeite Royal City, nakatagpo siya ng isang walang pangalan na sanga ng puno na tanging ang maliit na baka lamang ang nakilala bilang isang sanga mula sa ancestral dragon tree. Noong panahong iyon, naghinala si Huang Xiaolong kung may iba pang sanga ng ancestral dragon tree sa Vientiane World na mag-aakalang maaaring mayroong ancestral dragon fruit sa loob ng Blood Phoenix Forest. Maging ang munting baka ay nagulat sa narinig. Alam ng Young Lord ang tungkol sa ancestral dragon tree. Sa kabilang banda, nagulat din ang tatlong kasamaan nang makitang alam talaga ni Huang Xiaolong ang ancestral dragon tree, isang bagay na kahit na maraming mga master ng Ancient God Realm ay hindi alam. Nagtanong si Huang Xiaolong ng ilang katanungan na may kaugnayan sa ancestral dragon fruit. Gayunpaman, ang impormasyon na mayroon ng tatlong kasamaan ay hindi gaanong at hindi nila matukoy kung mayroon nga bang ancestral dragon fruit sa Blood Phoenix Forest, o kung saang bahagi ng kagubatan ito naruroon. Kung nagawa nilang matukoy ang lokasyon, ang Berserk Lion Sect Chief ay darating ng personal. Kinabukasan, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay nagpatuloy sa Dralian Island samantalang si Wei Chao at ang iba ay pinabalik ni Huang Xiaolong sa Southwest City upang tapusin ang gawaing ibinigay ng Berserk Lion Sect Chief. Kapag nakumpirma na nila ang pagkakaroon at lokasyon ng ancestral dragon fruit, agad silang magulat kay Huang Xiaolong. Dahil wala nang lumilipad na barko, ipinatawag ni Huang Xiaolong si Bing Jiuyi upang dalhin siya at ang maliit na baka sa mas mabilis na paglakad. Sa pagbabalik tanaw, ang kanilang bilis ay mas mataas sa ganitong paraan. Sa loob ng maikling 10 araw, tumuntong si Huang Xiaolong sa Dralian Island. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1079. Black Flame Sea Emperor Beast. Ang unang lungsod sa Dralian Island na pinasok ni Huang Xiaolong ay tinatawag na Joyous Ocean. Ang Southwest City ay ang pinakamalaking coastal city ng Green Cloud Island habang ang Joyous Ocean City na ito ay ang pinakamalaking lungsod ng Dralian Island na pinakamalapit sa Endless Sea. Ang Southwest City ay isa ng maunlad at mataong lungsod, ngunit kung ikukumpara, ang Joyous Ocean City na ito ay mas malaki at mas maunlad na may mga magsasaka na nagmumula sa iba't ibang direksyon sa napakabilis, isang nakakagulat na tanawin. Sa pagtingin sa lungsod sa harap niya na mas mataas kaysa sa Southwest City, hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na mag-sign in na namangha. Ito ay wala, ang maliit na baka remark. Hindi mo pa nakikita ang mga sinaunang lungsod na iyon, ang ilan sa mga ito ay itinayo sa buong mundo, ang isang maliit na lungsod na tulad nito ay maaari lamang ituring na isang maliit at hindi napapansing sulok ng isang sinaunang lungsod. Si Huang Xiaolong ay nagpakita ng nabigla na ekspresyon ng marinig iyon, napabulalas, gumagamit ng isang buong mundo upang magtayo ng isang lungsod. Isang buong mundo, isang lungsod. Ang Joyous Ocean City na ito ay halos isang bahagi lamang ng 100,000 ng buong Dralian Island. Sa buong Vientiane World, mayroong higit sa 100,000 isla na katulad ng Dralian Island at Green Cloud Island, hindi banggitin ang malalaking mainlands na 1,000,000 beses na mas malaki. Pagkatapos ay naroon ang Endless Sea Area. Isang sinaunang lungsod na binuo na may buong mundo bilang pundasyon ay lampas sa saklaw ng imahinasyon ni Huang Xiaolong. Kung totoo nga, itong Joyous City na nasa harap niya ay tunay na isang maliit at hindi gaanong halaga ng isang sinaunang lungsod.
Ang tinig ng maliit na baka ay tumunog muli, ang mga sinaunang mundong ibabaw ay ilang 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Vientiane world na ito. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pagkamangha. Hehe, nabigla. Habang pinapanood ang reaksyon ni Huang Xiaolong, ang maliit na baka ay nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Sa hinaharap, kapag ang iyong lakas ay umabot sa isang tiyak na antas, tayong dalawa ay dapat pumunta sa isang sinaunang lungsod para makapag-ipon ka ng ilang karanasan. Isang antas ng lakas. Tinaunang kaharian ng Diyos. Tanong ni Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay sumangot ng may pang-aalipusta, anong umuto ang binibilang ng sinaunang Diyos realm. Kapag naka-advance ka na sa Ancient God Realm, malalaman mo kung gaano kalawak ang Divine World. Kahit na ikaw ay maging Vientiane World's Overlord, sa mga talagang mahalaga, ikaw ay magiging maliit pa rin. Maging Surface Lord. Umiikot ang ulo ni Huang Xiaolong dahil sa dami ng impormasyon na naging dahilan ng pagiging mas mabagal ng pagproseso ng kanyang pag-iisip. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa hinaharap. Itinaas ni Xiao Niyo ang ulo nito ng mataas, walang silbi na marami kang nalalaman ngayon, muli tayong mag-usap kapag ang iyong cultivation ay umabot sa Ancient God Realm. Tinapik ni Huang Xiaolong ang ulo ng maliit na baka, nagudyok, halika, pumasok tayo sa lungsod. Kaya, isang taong nakasakay sa isang baka ang nakitang patungo sa Joyous City Gate. Bagamat ang Barbarian God Sect ay mayroon ding sangay ng sekta sa Joyous City, walang intensyon si Huang Xiaolong na lumitaw doon, ayaw niyang ipahayag ang kanyang presensya sa lungsod. Pumasok si Huang Xiaolong sa isang random na inn at pumili ng isang maliit na patio sa loob ng 2 araw. Pinlano niyang gamitin ang 2 araw na ito para maghanap ng impormasyon sa paligid ng lungsod. Matapos linangin ang heaven-splitting tenet sa loob ng ilang oras sa looban, lumabas si Huang Xiaolong kasama ang maliit na baka para mamasyal. Ang pagunlad ni Huang Xiaolong sa heaven-splitting tenet ay napakabagal nitong mga nakaraang araw, kaya't malayo pa siya sa pag-abot sa hangganan hanggang sa ikatlong yugto. Dahil sa kanyang sariling Archdevil Supreme Godhead na lumalamon na kapangyarihan, ang heaven-splitting tenet ay hindi gaanong nagagamit kay Huang Xiaolong sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, kapag ang kanyang heaven-splitting tenet ay umabot sa ikapitong yugto, magagawa niyang ipatawag ang Hellion Tower, hihiramin ang underworld na pinagmulan ng enerhiya sa loob upang mapabuti ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng 2 oras na walang ginagawang paglalakad sa mga lansangan ng lungsod, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay dumating sa isang kalye sa hilagang bahagi ng lungsod. Sa hindi kalayuan sa kanila ay may isang square-shaped battle terrace, ang 4 na gilid nito ay siksikan ng iba't ibang magsasaka. Nang makita ito ay napukaw ang interes ni Huang Xiaolong, lumapit siya at tinanong ang isang alagad ng pamilya kung ano ang nangyayari. Ang taong iyon ay bahagyang natulala kay Huang Xiaolong sa isang segundo bago sumagot, itong kapatid, ito ba ang unang pagkakataon mo dito sa Joyous City? Tumango si Huang Xiaolong. Hindi nakakagulat na tila hindi mo alam ang sikat na Joyous City's Terrace of the King. Nagpatuloy ang alagad, sa terrace na ito ng hari, kahit sino pa ang umahan at manalo ng 100 magkakasunod na laban, sila ay makoronahan bilang hari. Mula noon, makakatanggap sila ng kalahating presyo ng mga benepisyo sa lahat ng mga tindahan sa Joyous City, kabilang ang mga trading at auction house. Oh, so parang ganon. Tumugon si Huang Xiaolong, nawala ng interes. Nang mapansin ang hindi interesadong hitsura sa mukha ni Huang Xiaolong, ang disipulo ay ngumisi, naiintindihan na hindi interesado ang kapatid, lahat kami ay nagsisiksikin dito ay pumunta lamang para manood ng kasiglahan. Kahit na ang isang late 10th Order Heavenly God Realm Cultivator ay hindi masasabing tiyak na maaari silang manalo ng 100 magkakasunod na laban upang makuha ang titulong hari, ngunit kahit na ang isa ay hindi manalo ng 100 magkakasunod na laban, mayroon pa ring mga kaakit-akit na gantimpala para sa bawat round ng labanan. Umiling si Huang Xiaolong, ngunit nang siya ay handa nang umalis kasama ang maliit na baka, isang mahinang talakayan sa karamihan ang nakakuha ng kanyang pansin. Narinig ko ang isang Black Flame Sea Emperor Beast na lumitaw sa kalapitan ng Crimson Fire Dragon Mountain.
Ang isang malaking bilang ng Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate ay mga disipulo na ang sumugod doon. Ang Black Flame Sea Emperors ay may primeval na Divine Beast bloodline na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa oras at espasyo, hindi sila ganoon kadaling makuha. Ang parehong mga sekta ay nawalan ng higit sa 100 mga disipulo sa ngayon. Higit pa rito, 2 elder mula sa mga sekta ang nagtamo ng malubhang pinsala. Huminto ang mga hakbang ni Huang Xiaolong at pagkalipas ng ilang segundo, lumiwanag ang galit sa kanyang mga mata. Isang Black Flame Sea Emperor Beast. Isa sa mga sangkap ng Reverse Incarnation Pill ay ang dugo ng Black Flame Sea Emperor Beast na ito. Pagamat humiling siya ng tulong ni Guling upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa Black Flame Sea Emperor Beast na ito, wala pa ring nangyari. Tinong mag-aakalang may lalabas na Black Flame Sea Emperor Beast dito. Lumapit si Huang Xiaolong sa grupo ng mga disipulo, tinanong ang direksyon patungo sa Crimson Fire Dragon Mountain at impormasyon tungkol sa Black Flame Sea Emperor Beast, pagkatapos ay nagmamadaling umalis kasama ang maliit na baka. Gayunpaman, ang Crimson Fire Dragon Mountain ay malayo mula sa Joyous City. Upang makarating doon sa pinakamaikling panahon, sinadya ni Huang Xiaolong na pumili ng ilang liblib na ruta upang maglakbay. Sa pagdadala sa kanya ni Bing Jiuyi at sa maliit na baka, ito ay mas mabilis. Makalipas ang 4 na araw. Huminto ang grupo ni Huang Xiaolong sa himpapawid sa itaas ng isang bulubundukin na mahigit 10,000 li ang haba. Mula sa himpapawid, ang mga kurba ng bulubundukin ay kahawig ng isang dragon, habang mula sa lupa, isang uri ng malabong pulang gas ang makikita na lumulutang paitaas sa langit. Kahit na higit sa 1,000 li ang taas sa hangin, ramdam pa rin ni Huang Xiaolong ang init na nagmumula sa hanay ng kabundukan sa ibaba. Ito ang Crimson Fire Dragon Mountain. Ayon sa ilang mga nagsasaka mula noon, ang Crimson Fire Dragon Mountain na ito ay nabuo mula sa isang primordial na banal na katawan ng dragon. Noong una ay hindi ito pinaniwalaan ni Huang Xiaolong, ngunit ngayon, nang makita ang tanawin sa ibaba niya, isang bahagi niya ang nagsimulang maniwala. Nararamdaman niya ang pagkakaroon ng Dragon Chi sa ilalim ng bundok na ito, bagamat ito ay napakahina. Sa sandaling ito, umuungal ang halimaw at malakas na pagbabago-bago ng enerhiya mula sa lupa sa ibaba. Ito ay ang Black Flame Sea Emperor Beast. Tinabi ng maliit na baka. Ito ay napakasensitibo sa iba't ibang uri ng primeval beast bloodline. Let's go! Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay nagmamadaling bumaba sa direksyon ng Black Flame Sea Emperor Beast. Habang papalapit sila, ang tunog ng mga dagendong ng hayop ay lumakas, isang bagay sa pagitan ng isang dragon at isang dagendong ng tigre. Sa daan, nagsimula silang makakita ng parami ng paraming mga magsasaka mula sa iba't ibang pamilya at sekta. Habang patuloy na humahabol si Huang Xiaolong, bigla-bigla, ang kanyang landas ay naharang ng ilang mga pangunahing disipulo ng Berserk Lion Sect. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1080. Kinukuha ang Black Flame Sea Emperor Beast. Tumigil ka. Saang pamilya o sekta ka galing? Hindi mo ba alam na ito ang restricted area ng Berserk Lion Sect? Ang isa sa mga pangunahing disipulo ay tumahol kay Huang Xiaolong, umalis ka agad. Ang pinaghihigpitang lugar ng Berserk Lion Sect. Umalaklak si Huang Xiaolong na may didisguise na pangungutya. Kung gayon ang buong mundo ang aking likod bahay. Ang maliit na baka snottily harumphed. Si Huang Xiaolong at ang reaksyon ng maliit na baka ay nagulat sa grupo ng mga pangunahing disipulo ng Berserk Lion Sect. Ang mga magsasaka na darating dito ay magiging kakilakilabot hanggang sa manginig ang kanilang mga paa nang marinig ang pangalan ng Berserk Lion Sect, iyon ang pangkalahatang reaksyon. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng isang taong gumanti ng panunuya. Anak, may problema ka ba dito? Tinanong ng isa pang disipulo ng Berserk Lion Sect si Huang Xiaolong na itinuro ang kanyang sariling ulo. Sabi ko, baka may mali sa utak niya. Natawa naman ang isa pang alagad. Nakiisa rin ang ilan pang pangunahing disipulo.
Sa sandaling ito, nang walang babala, isang matalim na liwanag ng espada ang kumikislap ng patayo sa harap ng disipulo na nagtanong kung may problema si Huang Xiaolong sa kanyang ulo, na hinati siya sa kalahati. Mga perlas ng dugo na bumaril sa hangin sa napakabilis. Ang kilusan ay napakabilis na ang iba pang mga Berserk Lion Sect core disciples ay natigilan sa kinatatayuan. Sa segundong iyon ng pagkataranta, maraming kurap ng sword light ang sumayaw sa hangin. Tulad ng unang disipulo, ang iba ay nahati din sa kalahati mula sa ulo pababa. Karamihan sa kultibasyon ng mga pangunahing disipulo ng Berserk Lion Sect na ito ay nasa paligid ng Fifth Order Heavenly God Realm. Ang pagpatay sa kanila ay napakadali para kay Huang Xiaolong. Ang mga bangkay ng mga disipulong iyon ay bumagsak sa lupa mula sa mataas na hangin na may kawalang paniwala pa rin sa kanilang mga mukha. Tama ka, may mali talaga sa ulo ko. Pamulong si Huang Xiaolong, inalis ang kanyang mulberry sword at lumipad pasulong kasama ang maliit na baka. Lumipad sila pasulong para sa isang dosenang li bago nakatagpo ang isang malaking grupo ng mga tao na nakasuot ng Berserk Lion Sect at ang pangunahing disipulo ng Golden Dragon Sect at nakasuot ng Elder na umaatake sa isang napakalaking matayog na hayop na ilang daang zang ang taas, kalahati ay kahawig ng isang lumilipad na dragon na banal na hayop. Ang banal na halimaw ay mayroon ding matitibay na mga binti, buntot ng tigre, at isang malaking matalim na sungay sa gitna ng ulo nito, na may makinis na itim na katawan na may suot na Amerikana ng mahinang umiikot na itim na apoy. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Huang Xiaolong ng Black Flame Sea Emperor Beast. Kahit na ito ay kinubkob ng isang grupo ng mga eksperto, ang Black Flame Sea Emperor Beast na ito ay nangunguna pa rin sa matinding labanan. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga pangunahing disipulo ng parehong sekta na umatras sa matinding pinsala. Bagamat nagtataka sila kung paano nakarating sa puntong ito ang binatang ito, ni isa man sa mga nagsasaka ng dalawang sekta ay hindi nagkaroon ng karangyan ng oras upang harapin ang nanghihimasok na ito. Ang Black Flame Sea Emperor Beast na ito ay talagang may bahid ng Primordial Asher Dragon Aura. Ang maliit na baka ay nagkomento, mukhang ito ay isang variant ng Black Flame Sea Emperor Beast. Isang variant ng Black Flame Sea Emperor Beast. Mababang bulalas ni Huang Xiaolong sa boses na tanging siya at ang maliit na baka ang nakarinig. Oo, sa pangkalahatan, ang Black Flame Sea Emperor ay isang Supreme Divine Beast, ngunit itong nasa harap ay mas malapit sa isang Chaos Spiritual Beast. Malaki ang posibilidad na ito ay maging isang kaguluhang espiritual na hayop sa hinaharap. Kumanggo ang maliit na baka habang nagsasalita ito. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa pag-asa habang nakatingin siya sa eksena sa harapan, na mangha na siya ay nakatagpo ng isang variant ng Black Flame Sea Emperor Beast. Tila wala sa mga eksperto ng Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate ang nakaalam nito noon pa man, kung hindi ay tinawagan nila ang kanilang mga ninuno upang makuha ito. Gayunpaman, matapos itong labanan sa lahat ng oras na ito, dapat na napansin ng mga eksperto ng dalawang sekta na ito ay isang variant ng Black Flame Sea Emperor Beast. Tinansya ni Huang Xiaolong na ang mga ninuno ng dalawang sekta ay malapit nang dumating. Kaya, kailangan niyang magsikap na makuha itong Black Flame Sea Emperor Beast bago dumating ang dalawang sekta na reinforcement. Hindi na nagdalawang isip si Huang Xiaolong. Nang makuha ang tamang timing, siya at ang maliit na baka ay lumipad patungo sa Black Flame Sea Emperor Beast. Bagamat hindi itinaboy ng mga eksperto ng Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate si Huang Xiaolong, pinagmamasdan pa rin nila siya paminsan-minsan. Ngayon na nakita nila si Huang Xiaolong na aktwal na lumilipad patungo sa kanila, ito ay labis na nagalit sa kanila. Ang punk na ito ay naghahanap ng kamatayan. Brat, umalis ka sa paningin namin ngayon. Kung maglakas loob kang lumapit, puksain namin ang iyong sekta pagkatapos naming mahuli ang halimaw na ito. Isang Golden Dragon Gate Elder ang sumigaw. Gayunpaman, bago natapos ng Elder ang kanyang mga salita, isang higanteng Iceman ang lumitaw sa kanyang harapan. Matapos lumitaw si Bing Jiuyi, nang walang salita, ang kanyang palad ay tumama sa Golden Dragon Gate Elder, na naging sanhi ng kanyang katawan na sumabog sa isang pagsabog ng dugo dahil sa napakalakas na puwersa bago bumagsak sa lupa.
Ano man ang natitira sa Golden Dragon Gate Elder na iyon ay naging mga piraso ng berdeng yelo. Kumalat sa lahat ng direksyon ang nakakagigil na lamig. Ano? Natulala ang ibang Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate na mga eksperto na umaatake sa Black Flame Sea Emperor Beast. Sa sumunod na segundo, bumangon ang takot sa kanilang mga mukha. Isang sinaunang Diyos Realm Master. Tumakbo kadali. Mahigit 10 eksperto mula sa magkabilang sekta ang agad na nagkalat sa magkaibang direksyon. Humisi si Huang Xiaolong, ang mga eksperto ng Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate ay mayroon pa ring ilang utak, ngunit kahit ang tatlong kasamaan ay hindi nakatakas mula kay Bing Jiuyi, ano pa ang mga taong ito? Isang berdeng ilaw ang sumabog mula sa katawan ni Bing Jiuyi na lumalawak palabas. Ang mga nasa saklaw ng berdeng ilaw ay naging yelo. Bago ang takot ng mga mata ng natitirang Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate ng mga eksperto, binalot sila ng berdeng ilaw. Ang mga tumatakas na magsasaka ay naging mga estatwa ng yelo sa himpapawid, kasama ang Black Flame Sea Emperor Beast. Kasunod nito, nag-swipe ang kamay ni Bing Jiuyi sa ere. Sa isang iglap, nabasag ang katawan ng lahat ng nagyayelong Berserk Lion Sect at Golden Dragon Gate Cultivator, na naging sanhi ng pag-ulan ng mga yelo sa bundok sa ibaba. Naganap ang lahat ng ito habang kinokolekta ni Huang Xiaolong ang nagyelo na Black Flame Sea Emperor Beast papunta sa makajos na Mount Zumi, at mabilis na tumakbo palayo kasama ang maliit na baka. Pinaghalo ni Bing Jiuyi ang nakapalibot na espasyo, kasunod ni Huang Xiaolong. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ni Huang Xiaolong ay umalis sa Crimson Fire Dragon Mountain. Tinagtagal pagkatapos niyang umalis sa bulubundukin, tulad ng tinansya ni Huang Xiaolong kanina, dumating ang mga reinforcement mula sa dalawang sekta sa pinangyarihan. Tinuri ng mga ninuno ng dalawang sekta ang mga nagkalat na tipak ng yelo sa lupa at ang mga nagyayelong labi ng mga pangunahing disipulo at elder, ang kanilang mga ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Ilang taon na ang nakalipas mula nang may nangahas na patayin ang napakaraming mga pangunahing disipulo at elder ng kanilang mga sekta. Ang umaatake ay dapat na isang ancient god realm Green Eyes Hail Devil. Ang ninuno ng Berserk Lion Sect na si Yuan Quan ay tame time na nagtapos pagkatapos suriin ang eksena. Ang ancestor Song Chengli ng Golden Dragon Gate ay tumango bilang pagsang-ayon, ang lamig ay kumikislap sa kanyang mga mata, gayunpaman, wala kaming natanggap na anumang ulat tungkol sa isang ancient god realm Green Eyes Hail Devil na lumilitaw sa mga kalapit na isla. Tumingin si Yuan Quan sa kanyang balikat, inutusan ng isa sa mga Berserk Lion Sect Cultivator na nakatayo sa kanyang likuran, ipasa ang aking order, i-lock ang Dralian Island, kapag may nakatuklas ng anumang Green Eyes Hail Devil, agad silang magulat. Oo, ninuno. Magalang na sumunod ang eksperto sa Berserk Lion Sect. Inilabas ni Song Chengli ang parehong utos sa mga eksperto ng Golden Dragon Gate. At muli, alam na alam nilang dalawa na kung ang kabilang panig ay talagang isang ancient god realm Green Eyes Hail Devil, ang pagsasara sa isla ay walang kabuluhan. Hindi nagtagal kumalat ang balita ng Berserk Lion Sect at ng Golden Dragon Gates Elders at pati na rin ang mga core disciples na pinatay ng ancient god realm Green Eyes Hail Devil. Higit pa rito, ang Black Flame Sea Emperor Beast ay inagaw. Isang malaking halo ng pagkabigla ang tumama sa Dralian Island. Makalipas ang halos isang buwan, lumitaw si Huang Xiaolong at ang maliit na baka sa timog na lugar ng Dralian Island, sa isang lungsod na pinangalanang Buwan. Ang mga katimugang lupain ng Dralian Island ay nahulog sa ilalim ng teritoryo ng Golden Dragon Gate, at ang Buwan City na ito ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa ilalim ng pamamahala nito. Hindi kalayuan sa Guan City ang punong tanggapan ng Golden Dragon Gate. Matapos makapasok sa Guan City, umupo si Huang Xiaolong ng isang maliit na patio at pansamantalang hindi nakikita. Nakagawa na siya ng plano kung paano siya magpapalusot sa punong tanggapan ng Golden Dragon Gate. Ginamit ang parehong paraan na ginamit niya sa mababang kaharian noong siya ay pumasok sa Vermilion Bird Institute gamit ang pagkakakilanlan ng isang pangunahing disipulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods.
Abangan lamang ang kasunod na episode ng Hindi Magagapi dito sa ating channel. Kwentong Nobela.